ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ng Lunes, Enero 27, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, ang China gumamit umano ng long-range acoustic device sa panghaharas muli sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa may West Philippine Sea. Mga kasong administratibo nitong si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog burado na matapos bigyan ng executive clemency ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Civil and political rights ng dating alkalde na ibalik na rin. Ang Department of Foreign Affairs hindi naman ine-endorso ang posibilidad ng pagkakaroon ng deployment ban sa bansang Kuwait. Samantala, ang kooperasyon ng Pilipinas sa International Criminal Court abay long overdue na ayon sa Philippine Coalition for the ICC. Ang Department of Agriculture target naman ang 20.4 million na metriko tonelada ng ani ngayong taon. Sa kabila po yan ng tunay toneladang stock ng NFA sa kanilang warehouse. Sa ating balita sa ibayong dagat, ang ceasefire deal sa pagitan ng Lebanon at Israel maaaring muling ipagpatuloy sa Pebrero 18 ngayong taon ayon yan sa White House. At sa sports balita, 3-game winning streak ng Blazers tinapos na ng Oklahoma City Thunder. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Ibinunyag ng Philippine Coast Guard na gumamit muli ang China ng long-range acoustic device sa huling harassment na ginawa sa mga barko ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea. Ang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa unang pagkakataon ay ginamit nitong China Coast Guard 3103 na nasa West Philippine Sea. Ito hong acoustic device para ulaban sa mga barko ng Pilipinas na naroon sa naturang karagatan. Idinetalya nitong si Commodore Tariela ang anyay malalakas na tunog na narinig ng mga crew ng barko ng Pilipinas na may potensyal na sirain ang kanilang pandinig. Ayon kay Commodore Tariela, nagdulot ito ng pananakit sa tenga at pansamantalang pagkabingi. Malalang nitong nakalipas na linggo ay muli pong hinaras ng mas malalaking Chinese vessel ang barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Cabra na nakastasyon sa naturang karagatan. Ang BRP Cabra ang ilang araw nang humaharap sa mas malalaking barko ng China na pinapasok o ipinapasok sa may exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon kay Tariela, sa kabila ng panibagong panggugulo ng People's Liberation Army Navy, nanatili pa rin ang presensya ng BRP Cabra sa naturang karagatan. Hanggang sa ngayon, nanatili pa rin mga kabombo itong China Coast Guard 30 o 3103. Ito ho yung sinasabing Chinese vessel na gumamit ng long-range acoustic device laban sa barko ng Pilipinas. Samantala, naging matagumpay naman ang United States Coast Guard, Southeast Asia Training Team at Philippine Coast Guard sa isang isinagawang multi-nation o National Boarding Officer Course dyan sa may Davao City. Layunin nito na palakasin ang kakayahan at kooperasyon ng mga ahensya ng pamalaan o ahensya ng pagpapatupad ng maritime law sa Asia-Pacific region. Pinunduan ito ng US o United States Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, kung saan tinuruan ng mga US-trained instructor at mga guide mula sa US Coast Guard at Vietnam Customs ang mga kalahok sa ligtas na pagsasagawa ng vessel boarding sa mga karagatan. Aabot sa 32 kalahok mula sa Philippine Coast Guard, Philippine National Police Maritime Group at maging sa Vietnam Coast Guard, Vietnam Customs and Anti-Smuggling and Investigation Department, ang Vietnam Department of Fisheries Surveillance at Indonesian Coast Guard yung mga dumalo. Ang Australian Border Force naman ay nagsilbing observer o nag-obserba sa unang linggo ng mga aktibidad. Ayon naman kay US Coast Guard Team Lead Lieutenant Dana Smith, makakatuwa o nakakatuwa na makita ang profesional na paglago at kumpiyansa ng mga instructor at mga kalahok. Ayon naman kay Commodore Gerhard Marfe ng Coast Guard District Southeastern Mindanao, mahalaga ang US expertise, resources at guidance upang matiyak na mas mahusay silang nakahanda sa mga banta sa karagatan. Ito ang unang training event sa Mindanao at unang hosting ng Pilipinas na may Vietnamese na instructor. Magpapatuloy naman ang naturang training program na magdaraos ng mga training events sa Pilipinas hanggang sa 2025.
Sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay naging mas assertive na ang Pilipinas sa pagsusulong nito sa mga karapatan sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, simula nang umupo itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa, ay pinanindigan na ng Pilipinas ang mas matatag na posisyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang tumatag na alyansa ng Pilipinas hindi lamang sa Estados Unidos kundi maging sa Australia, Japan at European Union, kasama na dito ang pagpapalakas sa maritime capabilities ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard official, ang lahat ng ito ay tugon sa walang patid na agresyon ng Chinese government sa pinag-aagawang karagatan na labis na nakaapekto sa mga mangingisdang Pilipino na nagagawi roon. Tinukoy din ni Tariela ang ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hinding-hindi isusuko ng Pilipinas ang kahit isang pulgadang teritoryo ng bansa kanino-man. Aniya, patunay ito ng mas mahigpit na pag-iit ng kasalukuyang administrasyon sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea, kasama ang mga maritime feature na binabantayan na ng mga tropa ng ating pamahalaan. Sa iba pang mga development, hinimok po ng grupong Philippine Coalition for the International Criminal Court ang Administrasyon Marcos na madaliin ang planong kooperasyon o pakipag-usap sa International Criminal Court. Ginawa ho ng grupo ang pahayag kasunod na rin ng naunang statement kamakailan nitong si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na maaari daw makipag-cooperate ang Pilipinas sa International Criminal Court, ngunit sa limitadong paraan lamang. Ayon kay Co-Chairperson Aurora Parong, ang pagiging bukas ng Department of Justice na makipag-usap o makipag-cooperate sa International Criminal Court ay matagal nang kailangan. Kailangan anyang madaliin na ito ng Pilipinas at mula sa limitadong kooperasyon, dapat ay gawin ng full cooperation. Yan po'y alang-alang sa mga biktima umano ng extrajudicial killings noong panahon ng nakalipas na administrasyon nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung mangyayari ito niya, may hahatid ng wasto ang hustisya hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa international level. Kasabay nito, hinikayat naman nitong si Parong ang pamahalaan na lansagin na ang umano'y mga death squad sa bansa. Yan ay upang mapigilan ang mga pag-atake sa mga tao at pag-atake sa bawat komunidad. Apelan nitong si Parong kailangang pangunahan ng pamahalaan ng Pilipinas yung cultural transformation at mula sa mistulang walang pakialam o hinahayaan lamang ang mga nangyayaring krimen, patungo ho yan sa isang pamahalaan na may pakialam at may pagmamahal sa mga tao. Ayon naman kay International Criminal Court Assistant to Counsel Cristina Conte, ang naging pahayag nitong si Secretary Remulla ay consistent lamang sa probisyon nitong Rome Statute. Ito ho yung kasunduan na bumuo sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Conti, naatasan ng pamahalaan ng Pilipinas na imbestigahan at usigin yung mga extrajudicial killings at iba pang kahalintulad na krimen. Kasunod na po yan ang dating pagiging miyembro ng Pilipinas sa international body. Samantala, pinayuhan ng Department of Foreign Affairs DFA ang mga undocumented Filipino na kasalukuyang nasa Estados Unidos na panatiliin ang low profile sa gitna ng malawakang deportasyon na ginagawa ng naturang bansa. Paalala ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Jose de Vega, kasabay ng pagpapanatili sa low profile ay madaliin na rin itong pagsasaligal sa kanilang pananatili sa naturang bansa. Naniniwala si De Vega na gusto rin ni US President Donald Trump na makipagtulungan sa mga Democrats hinggil sa mga illegal alien na hindi naman matutukoy bilang kriminal at mga terorista. Dapat anyang samantalahin ito ng mga Pilipinong naroon at gawin na ho itong lahat ng paraan upang maging legal ang pananatili nila sa Estados Unidos. Iginiit naman ng Department of Foreign Affairs official na lahat ng mga Pinoy na naroon ay may kanya-kanyang visa. Posible anyang nag-expire lamang ang mga ito at hindi na nila naayos o naasikaso ang kanilang legal na pananatili sa naturang bansa. Kung tinatarget ang mga ito na ma-deport, marami ang paraan para maisaligal ang kanilang pananatili sa Estados Unidos.
Maaari din aniyang questionin ng mga ito ang kanilang deportasyon sa tulong ng mga abogado kung saan pwede nilang idepensa na produktibo ang kanilang pananatili sa Estados Unidos at malaki ang maitutulong nila sa ekonomiya nito. May mga ganitong pagkakataon na aniyang nagiging matagumpay ito at napipigilan ang deportasyon. 10 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Muli pong isasara ang ilang mga kakalsadahan sa Maynila kasabay po yan ng pagdiriwang ng Chinese New Year. Yan po sa Enero 29 na. Batay po sa inilabas mga kabombo na abiso nitong Manila Police District Public Information Office, sisimulan po ito Martes ng gabi o bukas po ng gabi. Hindi na maaaring dumaan ang mga sasakyan mga kabombo sa mga isasarang daan o mga kalsada mula alas 9 ho ng gabi hanggang sa Enero 8 o Enero 29. Kinabibilangan na po ito ng kahabaan ng Quintin Paredes mula po P. Burgos Avenue hanggang Dasmariñas Street, Jones Bridge, Plaza Cervantes, Binondo, Intramuros Bridge. Pinapayuhan po mga motorista na magmumula sa Reyna Regente Street na dumaan na muna sa may Juan Luna Street. Ito po ay nakapalibot po sa Binondo area ang isa sa mga tinaguriang pinakalumang Chinese community dito po sa Asia mga kabombo. Sa mga dadaan naman sa bahagi po ng southbound lane ng Jones Bridge, inabisuhan ang mga ito na lumiko kakaliwa sa Plaza Lorenzo Ruiz, lumiko sa kanan patungo po sa Noberto T at muli pong lumiko pa kanan sa Yutchenko Street at sa kaliwa bahagi po ng Ongpin. Para naman sa mga motorista na nagmumula po sa P. Burgos Avenue o Taft Avenue na nais pong dumaan sa Jones Bridge, maaari pong dumiretso sa MacArthur Bridge o Quezon Bridge para makarating sa kanila pong pupuntahan. Maaari namang dumaan ng mga motorista sa nagmumula po sa Plaza Santa Cruz, nais na dumaan sa Dasmariñas Street sa pamagitan po ng pagliko pa kanan sa bahagi ng Quintin Paredes Street. Yung mga sasakyan naman na nagmumula po sa Magallanes Drive na patungong Binondo Intramuros Bridge, maaari pong dumiretso sa A. Soriano Avenue hanggang sa may Anda Circle. Ang road closure na ito mga kabombo ay magtatagal hanggang sa pagtatapos na po ng pagsalubong ng Chinese New Year. Pinapalahanan din po ang mga motorista na maging mahinahon sa daan tuwing nagmamaneho at huwag pong laging painitin ang ulo sa kakalsadahan. Samantala sa iba pang mga balita, itong responsible parenthood law na ipinatutupad ng Department of Health kulang sa implementasyon para mapigilan at mapababa ang kaso ng mga teenage pregnancy sa bansa ayon kay Senador Risa Hontiveros. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ni Bombo JC Galvez. Iginiit ni Senador Risa Hontiveros na kulang pang pagpapatupad ng Responsible Parenthood Law para mapigilan at mapababa ang kaso ng teenage pregnancy sa bansa. Buwelta ito ni Hontiveros matapos sabihin ni Health Secretary Ted Herbosa na hindi na kailangan pang magpasa ng bagong batas para talakayin ang childhood pregnancies sa gitna ng umiiral na Republic Act No. 10354 o Responsible Parenthood and Reproductive Health Law of 2012. Ayon kay Herbosa, kailangan lamang ma-implementa ito ng tama. Tugon ni Hontiveros, Department of Health din naman ang nagpapatupad ng Responsible Parenthood Law na kulang sa tamang implementasyon kaya't patuloy pa rin ang pagsirit ng mga batang babaeng maagang nabubuntis. Kaya naniniwala ang senadora ng kanyang isinusulong na Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ay makatutulong upang punan ang kulang sa umiiral na batas para labanan ang childhood pregnancies. Well, Department of Health din naman ang nagpapatupad sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. And siguradong batid nila yung babala ng NEDA at saka ng PAPCOM na yung sa kabila ng pagpapatupad ng DOH ng Responsible Parenthood Law, ay yun na nga po, sumisirit pa rin ang incidence ng teenage pregnancy. So, kailangan ng higit or dagdag na pagpapatupad with all the legal support, pati sa pamamagitan ng isang batas, itong pagtugon sa teenage pregnancy. So yung aming pong Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ay counterpart measure, siya ay pang-complement dun sa aspeto ng CSE na nandyan sa Responsible Parenthood Law. Una nang naghain si Hontiveros ng substitute bill sa Senate Bill 1979 na may mga amyenda na tumutugon sa mga alalahanin ukol sa comprehensive sexuality education.
Tiniyak din ng senadora na pasok na rin sa substitute bill ang mga amyendang iminungkahi ni Senate President Francis Chis Escudero. Dahil dito, tiwalat si Ontiveros na ang revised bill na kanyang inihain ay tutugon din sa mga agam-agam ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa una niyang inihain na panukalang batas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Minamadali na ng Bureau of Immigration ang pagpapadeport sa mga dayuhang manggagawa ng Philippine Observed Gaming Operator na naaresto sa malawakang operasyon na ikinasa ng mga otoridad. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado, kailangang mapadali ang deportation sa mga manggagawa at magtuloy-tuloy na maibalik ang mga ito sa kanilang lugar o doon po sa mga bansa kung saan sila nanggaling bilang pagtalima sa pulisiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagbabawalan ang lahat ng mga operasyon ng Philippine Observed Gaming Operator. Sa pagpasok ng Enero ng taong 2025, 3 Chinese ang na-deport na pabalik po sa Xiamen, China. At kinilala mga ito na sina Liu Zon, siya po ay 23 anyos, Kong Xiangrui, siya po ay 26 anyos, at Wang Xiangle, siya po ay 25 anyos. Ang mga ito ay kasama sa 450, mga 450 na illegal worker ng Philippine Observed Gaming Operator na sila ho'y naaresto sa isang operasyon sa Parañaque City nitong Enero 8. Ayon kay Commissioner Viado, unang batch pa lamang ito ng mga deportees habang minamadali na rin ang deportation paper ng iba pang mga naarestong banyaga dahil po yan sa paglabag sa immigration law ng ating bansa. Muli ring umapela ang komisyoner sa mga banyagang ilegal na nanatili sa Pilipinas na mag-surrender na lamang at huwag nang hintayin na purasahan silang palisin dito sa ating bansa. Apelan ni Commissioner Viado, mas nakabubuti raw na makipag-cooperate na lamang ang mga ito upang maiwasan yaong kahihiyan dulot ng puwersahang deportation sa kanila. Samantala, matagumpay naman na naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang 6 na umano'y biktima ng human trafficking sa tulong na rin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa isang pahayag ay sinabi ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ang mga biktima ay natunton ng kanilang mga tauhan mula sa Bancalan Island, dyan ho sa may Balabac, Palawan. Nakatanggap ang mga tauhan ng ahensya ng impormasyon hinggil sa tangkang iligal na paglabas umano ng mga ito sa bansa mula sa naturang lugar. Dahil dito ay kaagad nakipag-ugnayan ang Bureau of Immigration sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT para sa pagsasagawa ng rescue operation. Kasama naman sa pagpaplano at mismong pagkasagawa ng operasyon ang iba pang ahensya ng pamahalaan katulad na lamang ng Philippine National Police Aviation Security Unit, National Bureau of Investigation, maging ang mga lokal na pulisya doon. Batay sa nakalap na impormasyon, ang mga biktima ay na-recruit lamang sa isang message application at inalok ng trabaho sa bansang Thailand. Sa iba pang mga updates, tatalakayin po ng mababang kapulungan ng Kongreso ng House of Representatives ngayon pong linggo ang paglaganap ng fake news at yung malawakang pagpapakalat nitong mga disinformation on campaign sa social media. Bubuin po ng Joint Investigation Panel o Investigating Panel nina Public Order and Public Information and Information and Communications Technology na pinangunahan nina Representative Dan Fernandez, Agusan del Norte Representative Jose Aquino Jr. at Navotas Representative Toby Chanco. Layon po ng nasabing pagdinig na ilabas sa mga taong nasa likod daw ng pagpapakalat nitong mga maling impormasyon sa pamamagitan ng social media. Binigyang halaga ng mga mambabatas ang nasabing investigasyon dahil sa nagpapagulo sa mga samahan, nagpapagulo sa public order dito sa ating bansa. Nais din ng mga mambabatas na higpitan ang panuntunan sa paggamit ng mga social media sa ating bansa. Samantala, tatlong simbahan sa bansa ang itinuturing ngayon bilang isang national shrine matapos ay talaga ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP. Ang pagkatalaga sa mga ito ay ginawa sa unang araw ng plenary assembly na ginanap dyan sa may Santa Rosa, Laguna.
Partikular na tinukoy ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP ang Archdiocesan Shrine of Mary o Queen of Peace o itong EDSA Shrine at ang Our Lady of Loreto sa Sampaloc, Maynila. Kabilang din sa itinalaga bilang isang pambansang dambana ang Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazo sa San Mateo, Rizal na kilala rin bilang dahil sa mayamang kasaysayan mula pa noong taong 1596. Paliwanag naman ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na ang pagtatalaga ng isang simbahan bilang isang national shrine ay pagkilala sa espiritual, kultural at makasaysayang naging kahalagahan nito. Sa nasabing pagtitipon ay dumalo nga ang nasa 70 obispo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at ngayong araw ito inaasahang magtatapos. Sa iba pa mga development, magkakabambo, asahan pa rin ang katamtamang samahon ng panahon hanggang ngayong araw sa ilang bahagi po ng ating bansa dahil sa epekto ng northeast monsoon o ito po'y kilala bilang amihan. Kasama na po dito yung epekto ng easterlies. Magdadala po ito ng maulap na papawirin hanggang sa may mga pag-ulan sa ilang mga lugar dito sa ating bansa. Ayon sa State Weather Bureau, makakaranas ng maulap at mahihinang mga pagulan ang bahagi po ng Batanes. Epekto po ito ng hanging amihan. Maulap rin na papawirin hanggang sa mga kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorm ang posible pong iiral ngayong araw dito sa National Capital Region o Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil din po yan sa easterlies. Posible naman ang moderate hanggang sa heavy rain sa mga nabanggit na lugar na maaari pong magdulot ng mga pagbaha at maging yung pagguho po ng lupa lalo dun sa mga lugar na dati na pong inuulan o babad na sa tubig ulan. Parehong lagay din ng panahon ang mararanasan sa may Eastern Visayas dahil din po sa umiiral na shearline habang pinag-iingat din ang lahat sa posibleng flash flood o ito hong mga landslide. Sa nalalabing bahagi ng bansa ay asahan po ang bahagyang maulap na kalangitan na may mga isolated rain shower. Kasama na po dito ang mga panakanakang thunderstorm dahil sa easterlies. Sa kabuuan po ng Enero mga kabombo, wala na pong inaasahan na posibleng papasok sa Philippine Area of Responsibility na anumang low pressure area at yan po sa kabila ng isa kong pagtaya ho dati ng State Weather Bureau na posibleng isang bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayon pong buwan ng Enero taong 2025. Samantala, ang Bureau of Immigration abay nananawagan sa publiko na isumbong kaagad sa kanila sakaling makapansin ng kahinahinalang aktibidad ng mga foreigner dito sa ating bansa. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Nananawagan ng Bureau of Immigration sa publiko na i-report o magsumbong agad sa ahensya sakaling makapansin ng kahinahinalang aktibidad ng mga banyaga na nananatili sa bansa. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, kinakailangan nila ang tulong ng publiko para mabilis na matugis ang mga ito, lalo na yung mga nagtatago lang sa paligid at sa mga barangay. Mga kababayan po natin, if they know of anyone who is doing such activities or any illegal aliens dito po sa bansa na maaring nagtatago sa paligid natin, sa kapitbahay natin, sa barangay natin, hindi naman po sa pagmamarites, pero i-report po natin yan sa Bureau of Immigration kasi part po yan ng ating responsibilidad sa pagbabantay po ng ating bansa. Ay siguraduhin natin na pinapaalam natin sa law enforcement na meron po mga ganitong illegal na individual, illegal na activities po. Kasunod ito ng pagkakahuli sa hinihinalang Chinese spy na si Deng Yuanqing. Sa kabila ng apela ng pamilya ni Deng na hindi ito nag-espiya sa bansa at mali ang akusasyon dito dahil isa lang daw itong labor contractor ng isang driving technology company, iginiit ng Bureau of Immigration na sa pangkalahatan, lalo na sa mga kaso ng espionage, hindi naman talaga raw malalaman ng mga tao sa paligid ng subject na nag-i-espiya na ito. Una nang iniulat na umaapela rin ng Filipino-Chinese leader na si Teresita Angsi na bigyan ng patas na paglilitis si Deng. Kinwestiyon din ito ang basihan ng akusasyon kay Deng dahil ang mga nakumpiskang kagamitan raw dito ay pawang standard road surveying equipment lamang. In many espionage cases, worldwide, generally speaking, the people around the subject would not be informed or would not know what the subject is actually doing. Kaya yan embedded in the country dahil siya lang mismo ang nakakaalam. So not
talking specifically about this case, but generally speaking, in espionage cases, hindi alam ng mga nasa paligid nila na meron na palang, or ng close people sa kanila, na meron na palang kakaiba. Kasi para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na ho tayong 26 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pa mga development ngayong pong araw na ito, nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Muslim community sa paggunita ng Al-Ashra Wal Miraj, isa pong mahalagang kaganapan sa paniniwalang Islam. Sa kanyang mensahe, nagpahayag ng pag-asa si Pangulong Marcos na ito ho'y magbibigay ng inspirasyon sa mga Muslim na itaguyod ang kapayapaan at kaunlaran dito sa ating bansa. Umaasa ang Pangulo na magiging paalala ang pagdiriwang na ito na ang tagumpay ay bunga ng kasipagan at pagkakaisa. Aniya, ang sakripisyo, pagtityaga at pananampalataya ang ating magiging gabay sa pagkamit ng sama-samang layunin na makapagtataguyod ng isang mapayapa at maunlad na Pilipinas para ho sa lahat. Ipinaliwanag din ng punong ehekutibo na ang Al-Ashra Wal Miraj, na kilala bilang gabi ng paglalakbay at pag-akyat ng Propeta Muhammad, ay sumisimbolo sa matatag na pananampalataya at espiritual na katatagan ng mga Muslim sa paggalang kay Allah. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang himala ng paglalakbay ni Propeta Muhammad upang hanapin ang mas malalim na espiritual na katotohanan, kaalaman at pahayag ay nagpapakita ng malalim na dedikasyon ng mga Muslim sa kanilang tradisyon ng pananampalataya. Kaugnay po ng balitang ito, idineklara ng Malacanang bilang holiday ang araw ho na ito, Enero 27 mga kabombo, para ho sa mga Muslim bilang paggunita rin po yan sa Al-Ashra Wal Miraj, o ito ho yung gabi ng paglalakbay at pag-akyat ng Propeta Muhammad. Ngunit nilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang holiday po na ito ay ipinagdiriwang lamang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, dun po sa bahagi po ng Barmian at iba pang mga lugar. Hindi niya ito isang national holiday, kundi isang Muslim holiday lamang sa Bangsamoro Region at iba pang lugar na sakop ng Muslim Code. Ito ho yung tinukoy bilang Muslim, tinukoy ho doon sa mga Muslim area. Gayunpaman, ipinunto nitong si Executive Secretary Bersamin na yaong mga Muslim na nasa mga lugar kung saan po hindi idineklara bilang holiday, tulad po ng National Capital Region o dito sa Metro Manila, ay pinapayagan naman pong lumiban sa kanilang trabaho sa nasabing o ngayon pong araw na ito. Samantala, kuha pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa labas pa rin ng ating himpilan. Etong mga kasong administratibo ni dating Iloilo Mayor Jed Mabilog abay burado na matapos nga na mabigyan ng executive clemency ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang civil and political rights naman ng dating alkalde na ibalik na rin. Alamin natin ang buong detalye ng balitang niya ang tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Burado na ang lahat ng parusa o administrative cases na kinakaharap ni dating Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog matapos bigyan ng executive clemency ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At dahil dito, balik na rin ang civil and political rights ni Mabilog. Ibig sabihin, maaari na rin siyang tumakbo sa mga halalan. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ginawaran ng Pangulong Marcos si Mabilog ng executive clemency dahil sa kanyang magandang track record sa good governance na may kasamang mga awards and recognition kung saan kinilala ang kanyang kahusayan sa pamamamahala sa Iloilo City. Pinagbatayan ng Malacanang ang paggawad ng executive clemency kay Mabilog ay ang October 23, 2017 decision ng Office of the Ombudsman kung saan dinismiss si dating Mayor Mabilog sa paglabag sa Section 3, Paragraph H ng Republic Act No. 3019. Si Mabilog din ay naharap sa iba't ibang kaso kung saan siya na-dismiss sa pwesto. Kabilang dito ang kasong dishonesty at grave misconduct na isinampad dati ni Iloilo Provincial Administrator noong 2013. Naglabas din ng resolusyon ang korte noong 2017 na guilty si Mabilog sa kasong serious dishonesty dahil sa pagtataglay nito ng hindi maipaliwanag na yaman. Kinwestiyon kasi ang nadagdag nitong yaman na 8.9
million pesos sa loob lamang ng isang taon. Samantala noong 2016 naman nang isama siya sa drug list at akusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na di umano'y kabilang sa narco politicians kaya nagtago ito ng matagal sa ibang bansa. Nakasuhan din ito ng panibagong graft kamakailan at dinidinig pa ito hanggang sa ngayon. September nung nakalipas na taon nang bumalik sa bansa si Mabilog at naghain ng piyansa para sa kanyang graft charges. Lahat ng ito ay dinipensahan ni Mabilog kaya naghain ito sa Office of the President ng petisyon para sa executive clemency at pagtatanggal sa kanya sa administrative penalties at disabilities na pinagbigyan naman ng palasyo. Dahil dito, sinabi ni Bersamin, pwede na ulit makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno si Mabilog. Mula dito sa Malacanang, Bombo, Anali, Monta. Yes, Bombo Genesis. Anong kwento dyan sa may camera? Kasi maalala ko nung pagdating ni Mayor Mabilog from US, pabalik dito sa Pilipinas, few weeks after ay naging resource person siya dyan sa may Quad Committee ng Kamara, and then after which parang may mga invitation pa sa kanya para tumistig or magbigay ng mga impormasyon as a resource person ng Quad Committee. Ano narinig dati mga kwento dyan? May mga umapela ba o naglabi in behalf kay Mayor Mabilog o mga kwentong ganito? Sa ngayon, Bombo Genesis, wala tayong wala pang nagsasalita regarding sa naging naging desisyon ni Pangulong Marcos na bigyan ng executive clemency. Pero kinukuhanan na natin ng mga update at mga pahayag ang mga kongresista ukol dito. Gayunpaman, itong executive clemency na binigay o iginawad ni Pangulong Marcos kay dating Iloilo Mayor Jed Mabilog ay dahil sa kanyang good governance, dahil sa kanyang kahusayan sa pamamahala, Bombo Genesis. So sa ngayon, inaantabayan natin yung mga replies na ginawa natin na Bombo Genesis sa mga kongresista ukol nga sa executive clemency na iginawad kay Mayor Mabilog. Kasi parang nakakabigla, biglang yung araw ng Lunes. Sige, maraming salamat, Bomboan. Mula dito sa Malacanang, Bombo, Anali, Montaño, Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Meron na lamang ko tayong 28 minutes mga kabombo bago po sumapit ang alauna ng hapon. Sa iba pa mga development ngayon pong araw na ito, ang Department of Agriculture target din po ang 20.4 million na metriko tonelada ng mga aning palay ngayon pong taon. Yan po'y sa kabila ng tunet-toneladang stock sa warehouse ng National Food Authority. May mga development na nakuha po dyan si Bombo Bea Peniza. Target ngayon ng Department of Agriculture na makapag-ani ng 20.4 million metric tons ng palay para sa ngayong taon na mas mataas ng 400,000 metric tons kumpara noong 2023. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary for Special Concerns and for Official Development Assistance at spokesperson Arnel de Mesa, positibo ang kanilang ahensya na maaabot ang naturang target dahil sa inaasahang mas maganda na panahon ngayon sa ating bansa. Dagdag pa dito ay ang kanilang nagpapatuloy ng mga programa at mga ikinakasang mga aktibidad para maabot ng kanilang departamento ang target na ani ngayong taon. Positibo din anya ang pananaw ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na maabot ang 20.4 million metric tons sa kabila ng nananatiling tone-toneladang bigas sa warehouses ng National Food Authority. Ang target this year ay 20.4 million metric tons. This is higher by almost 400,000 metric tons from the record harvest of 20.06 million metric tons that was reached last 2023. Bukod dun sa in-expect natin, mas maganda ang panahon ngayon. Yung mga programa na nakaset ngayon and yung mga activities natin plus yung mga interventions, we're expecting, the Secretary is very optimistic na we can achieve yung ganitong level of harvest. Samantala, ani de Mesa, sapat naman din anya ang budget na kanilang patuloy na ipinapamahagi sa mga magsasaka para maabot ang ganitong level ng ani ngayong taon. Anya, mas mataas ang budget na naibibigay ngayon sa mga lokal na magsasaka mula sa National Rice Program para mapanatili ang masaganang ani sa bansa. Dagdag pa ng tagapagsalita, ngayong taon din kasi mag-uumpisa ang implementasyon ng naamyendahang Rice Tarification Law
kung saan naging triple ang matatanggap na budget allocation ng Rice Competitiveness Enhancement Fund na mula sa 10 bilyong piso ay naging 30 bilyong piso na. Isa rin yan. Of course, nadyan yung budget ng General Appropriations sa National Rice Program. Plus, this year, start din na implementation ng bagong batas RTL, which tripled the budget allocation for RCEP from 10 billion to 30 billion. So, saga, may nakalagay na 10 billion. Plus, in-expect natin kung darating yung certification from BOC na more than 30 billion or expecting more than 30 billion yung nakolekta last year. So, lahat yun mapupunta sa RCEP. Sa ngayon ay nagpapatuloy naman ang kanilang implementasyon ng maximum suggested retail price sa mga bigas na balak ding ibaba sa 55 pesos kada kilo pagdating ng susunod na linggo. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Pinisa nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo International News. Kinumpirma ng Estados Unidos na maaaring maipagpatuloy ang usaping pangkapayapaan o tigil putukan sa pagitan ng Lebanon at Israel simula sa Pebrero 18 ng taong ito. Una nang sinabi ng Israel na mananatili sa South Lebanon ang kanilang mga tropa o ng militar sa kabila ng itinakdang deadline. Ayon sa White House, patuloy ang kanilang isinasagawang monitoring sa naturang kasunduan sa pagitan ng Lebanon at Israel. Sa nakalipas nga na pag-atake ng Israel sa Lebanon, naabot sa 22 katao ang nasawi noong linggo. Ang gera sa pagitan ng Israel at Lebanon o militanteng grupo ng Hezbollah ay sumiklab matapos na makisimpatya ang militanteng grupong Hezbollah sa gera sa pagitan naman ng Israel at militanteng Hamas sa Gaza. Hindi naman binanggit ng Israel kung hanggang kailan magtatagal ang kanilang mga tropa sa Southern Lebanon kung saan patuloy ang operasyon nito laban sa Hezbollah. Patuloy nitong sinisira ang mga infrastruktura doon dahil sa paniniwalang pinagtataguan ito ng mga militanteng grupo. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo, tinapos na ho ng Oklahoma City Thunder ang tatlong magkakasunod na panalo ng Portland Trail Blazer ngayon pong araw na ito. Pinangunahan muli nitong si Shai Gilgeous-Alexander ang Thunder at nagposta ng 35 big points habang panibagong double-double naman ang nagawa ng sentro ng koponan na si Isaiah Hartenstein. Tinapos ng Thunder ang sunod-sunod na panalo ho ng Blazers. Ito ho ang unang sunod-sunod na panalo po ng naturang koponan ngayong season habang hinahabol nitong makaabot sa .500. Nagawa ito ng Thunder gamit po ang 47.2% na overall shooting. Nasayang naman ang 28 big points itong si Deni Avdija kasama ang kanyang 8 rebound at 8 assist. Maliban kay Avdija, gumawa rin ng 24 points ang forward ng koponan na si Tuoma Camara kasama ang 9 na rebound habang 25 points at 5 rebound ang ambag ng bagitong si Scott Henderson. Ang panalo ho ng Thunder ay sa kabila ng 18 3-pointers o 18 3-pointer na pinakawalan ng Portland. Bagaman 10-3 lamang po ang pinasok ng Oklahoma, gumanti ang mga ito sa loob ng paint area at kumamada ng 52 big points sa ilalim po nito. Tanging 22 lamang ang naiganti ng Portland sa ilalim ng paint. Humabol ang Portland sa huling quarter ng laro, ngunit hindi po hinayaan ng Thunder na makalapit ang kalaban. Tangan kasi ng Oklahoma mga kabombo ang 15 points na kalamangan sa pagtatapos ng third quarter, ngunit tanging 5 puntos lamang ang nagawang burahin ng Portland sa pagtatapos ng laban sa skorya na 118-108. 10 points ang kalamangan po dito ng Oklahoma City.
Hawak po ng Thunder pinakamagandang record sa buong NBA ngayon pong season. Yan ay 37 na panalo at 8 pagkatalo. Habang 17-29 naman ang hawak ngayon ng Portland. Samantala, ito namang Department of Foreign Affairs sabay hindi i-endorso ang posibilidad sa pagkakaroon nga ng deployment ban sa bansang Kuwait. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Binigyang linaw ng Department of Foreign Affairs ang posibleng pagpapatupad ng deployment ban sa bansang Kuwait. Inihayag mismo ni Undersecretary Eduardo De Vega na hindi nila i-endorso ang pagkakaroon ng ban sa employment ng mga overseas Filipino workers sa naturang bansa. Git niya, dapat pag-aralan muna itong mabuti at kung ipapatupad man, mainam na siguraduhin muna ang lahat. Ani pa niya, hindi maganda kung ito'y babawiin din kaagad kalaunan matapos ang implementasyon. DFA will defer to the DFA, but we want any ban to be well focused. I'm not endorsing it, but I'm not saying absolutely not that we will do it. Dahil dito, ipinaliwanag ni Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs na ang punto nila rito ay ang pagkakaroon ng permanenteng solusyon kaysa panandalian lamang. We don't want a temporary inconstitution na will do the ban, the state ban. At the very least, again, I will say, what will come out are stricter rules on hiring of household workers. That much I can say. Pero ban, kasi we're not banning skilled workers ever. It's way to ban. Samantala, nilinaw naman niya na ang hindi pag-endorso sa pagkakaroon ng ban ay hindi nangangahulugang pinabayaan na nila ang kaso ng mga namatay na OFW. Ngunit, isinaad niya na sila'y nakikidalamhati pa rin sapagkat sila'y mga kababayan pa rin, aniya. So, we don't want to make a decision but it doesn't mean that we don't care for citizens. Hindi dalamhati tayo. Kababayan natin, no? But in fairness, there are 300,000 Filipinos who trade, and many of them are saying they were right. So, na-request ko to rin, yun yung mamatay. So, hindi pwede status quo. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, meron na lamang ko tayong 17 minutes bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Kaugnay po ng balitang yan, nilinaw din po ng Department of Foreign Affairs sa pamagitan din ni Undersecretary Eduardo De Vega na wala pang konkretong desisyon sa ngayon ukol po sa ipinapanukalan na panibagong deployment ban sa mga Pinoy worker doon po sa Kuwait. Ginawa pa rin po ng opisyal ang paglilinaw kasabay po ng panukala na muli po itong ibalik sa hangarin pong maprotektahan yung mga overseas Filipino worker na naroon sa naturang bansa. Dahil na rin po yan doon sa magkakasunod nga na pagkamatay ng dalawang Pilipinong naroon. Kapwa mga babae po itong mga kabombo na sinasabing may mga foul play na nangyari. Ayon sa opisyal, kailangan po ng permanenteng ang solusyon para ho dito para magkaroon ng mas malakas na garantiya na mapuprotektahan ang karapatan ng bawat Pinoy worker na naroon sa Kuwait. Mayroon na niyang 2018 agreement sa pagitan po ng Pilipinas at ng Kuwait at kailangan pong pagtibayin na lamang po ito. Kalakip po ng mas maraming garantiya doon sa karapatan ng bawat overseas Filipino worker na naroon o nakabase ngayon sa Kuwait. Update po tayo sa mga balitang tinutukan po ng ating mga kasamahan. Ito hong grupong August 21 Movement, ipinaliwanag ang layunin po ng pagsasagawa muli ng pagkilos para ho labanan ito hong paggamit ng polymer banknotes. May mga development na nakuha po dyan ang Bombo Radio Legazpi. Muling nagsagawa ng pagkilos ang grupong August 21 Movement bilang pagpapahayag ng patuloy na pagkontra sa paggamit ng polymer banknotes. Ayon sa presidente ng grupo na si Volt Bohol sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na patuloy nilang tinututulan ang anumang uri ng pagbabago sa kasaysayan ng bansa. Paliwanag ng opisyal na hindi katanggap-tanggap ang paglimot sa sakripisyo ng mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay para sa kasaranlan ng bansa. Dagdag pa ni Bohol na ikinababahala nila ang patuloy
patuloy na kamangmangan ng mga Pilipino, lalo pa pagdating sa kasaysayan. Aminado ito na nauunawaan nila ang kahalagahan ng pag-aalala sa mga endangered animals, subalit hindi pa rin ito kayang tumbasan ang halaga ng kontribusyon ng mga bayani na unang nailathala sa Philippine peso. Samantala, dagdag pa ng grupo na malaki rin ang epekto ng bagong polymer banknote sa mga dayuhan na bumibisita sa Pilipinas dahil posible itong magdala ng kalituhan. Hindi pa rin justified. Bakit? Sabi nila endangered animals, which we support. At of course, meron tayong malasakit sa mga hayop na naninilikado na rin ng buhay. Parang endangered heroes na rin ata tayo at parang gusto natin kalimutan yung mga ginawa nila para sa ating bansa. In fact, walang Pilipinas kung wala sila. They were the ones responsible kung bakit mayroon tayong tinatawag na Republika ng Pilipinas ngayon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang Bailes de Luces Festival ng La Castilla de Negros Occidental Champions sa dinagyang Illumination Festival of Lights. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radyo Iloilo. Kinilala bilang Grand Champion sa 2025 Dinagyang Illumination Festival of Lights sa Iloilo City ang Bailes de Luces Festival ng La Castellana Negros Occidental. Ang Illumination Festival ay isa sa mga highlights ng Dinagyang Festival. Maliban dito, nakuha rin ng Bailes de Luces ang mga special awards na Best in Light Design, Best in Lighted Production Design, Best in Lighted Costume Design at Best in Choreography. First runner-up naman ang Tanglawan Festival ng San Jose del Monte, Bulacan, at second runner-up naman ang Pavorulum Afi Festival ng Tuguegarao City, Cagayan. Kabilang rin sa mga festivals na sumali ay ang Pandanggitab ng Oriental Mindoro at Hermosa Festival ng Zamboanga City. Tumanggap naman ang Grand Champion sa Illumination Festival ng 500,000 pesos. Our second runner-up is Puburulan Afi Festival from Tuguegarao City. Our first runner-up is Tanglawan Festival from San Jose del Monte, Bulacan. And our champion is Bailes de Luces of La Castellana Negros Occidental. Napakinggan ang bahagi ng announcement of winners sa Illumination sa Dinagyang Festival. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maki-update po tayo dyan sa bahagi po ng Mindanao, mga kabombo. Ito hong mga security personnel. Pinagkahandaan din po yung pagsalubong dun sa Chinese New Year. May paalala din po ang Public Safety Office na bawal po yung pagpapaputok sa buong Davao City. May update dyan ng Bombo Radio Davao. Nagpaalala si Angel Sumagaysay, ang head ng Public Safety and Security Office sa Chinese community, na mahigpit na ipinapatupad sa Davao City ang firecracker ban alinsunod sa selebrasyon ng Chinese New Year 2025 nitong lungsod bukas ng alas 6 ng gabi, Enero 28 nitong taon. Maalalang sinampahan ng kaso ng Davao City Police ang isang lalaki na taga Surigao City na kinikilala nga si alias Butyoka, kung saan nagpaputok ito sa pagsalubong ng bagong taon noong Enero 1 nitong taon lamang. Ang firecracker ban ay mahigpit na ipinapatupad dito sa Davao City simula pa noong taong 2002 sa panahon ni dating Pangulo at Mayor Rodrigo Duterte nitong lungsod. Celebration ng Chinese New Year, all systems go. Napag-usapan na namin ito with Security and Safety Cluster, focal person ng Chinese community, and sa ating sa city government, no? And kumbaga naka-prepare na kami for the implementation of the security plan for the celebration. Sa kabilang banda, nakahanda na umano ang 200 security personnel na i-deploy bukas, kung saan inaasahang dadalo naman ang 300 na mga guests at posible pa umano itong madagdagan. Anya ay pinagbabawal rin ang pagsuot ng jacket, pagdala ng backpacks, tumblers at bomb jokes. Samantala, umaasa naman si Sumagaysay na maging masaya ang lahat sa naturang selebrasyon.
Inaasahan rin ang pagdating ni Consul General ng People's Republic of China na si Zhao Shujin at magiging tampok rin ang Dragon Dance, mga traditional na offering rituals at iba pa bukas. Well, come and enjoy. Samahan natin ang ating Chinese community pag-celebrate ng kanilang New Year and hopefully ang lahat mag-enjoy. Medyo maraming preparation ang ating Chinese community para ma-entertain ang ating mga Davaoeños. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Prince Pandilenga para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Kinumpirma ng asawa ng celebrity personality ni si Alex Gonzaga na si Mikey Murada na muling nakunan ang kanyang asawa sa ikatlong pagkakataon. Aniya nung una ay hindi nila inasahan nga itong pagbubuntis nitong si Alex dahil wala pa ito sa kanilang plano. Kabilang sa kanilang unang pinagpilian nga itong in vitro fertilization na natural pa rin ngunit kailangan munang ihanda ang pangangatawan at kalusugan ni Alex matapos na sumailalim sa serye ng check-up sa kanyang OB-GYN ang naturang personalidad na kumpirma na muli itong nagdadalang tao ngunit nagkaroon ito ng komplikasyon kalaunan. Pareho niya silang nalungkot dahil sa naturang pangyayari dahil makailang ulit na silang sumubok na magkaanak. Una nakunan si Alex noong taong 2021 na sinundan noong 2023. Naniniwala naman si Mikey na ang pagsubok na ito ay lalong nagpapatatag sa kanilang relasyon bilang isang mag-asawa. Bombo International News. Samantala sa ibayong dagat, itong 15,000 na militar i-deploy sa US border upang tiyakin na wala pang makakapasok na illegal immigrants sa Estados Unidos. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Bombo Radio Kawayan. Mas lalong paigtingin ang inspeksyon sa mga border ng Estados Unidos matapos simulan ang pag-deport sa mga illegal immigrants sa lugar. Inihayag ni Bombo International News correspondent Marisa Pascual na nag-deploy si US President Donald Trump ng 15,000 na military para magbantay sa US borders upang wala nang makapasok pa ng mga illegal immigrants sa Estados Unidos. Anya sa kabuuan ay aabot sa 20 million ang ibilang ng mga undocumented immigrants sa US at 2% ng national budget o katumbas ng $150.7 billion ang nagagastos ng pamahalaan sa kanila. Masyado anyang madami ang bilang ng mga ito kaya mahihirapan ang pamahalaan na ipa-deport ang mga ito kaya uunahin muna nilang pauwiin ang mga mayroong criminal record. Sa ngayon ay 4 na eroplano na kinalululanan ng mga immigrants ang naipadala sa Mexico habang 2 eroplano naman ang naipadala sa Colombia. Karamihan sa mga maapektuhan ng mga illegal immigrants ay bahagi ng labor force at nakakatulong anya sila sa ekonomiya ng bansa ngunit binigyan naman umano sila ng pagkakataon na iproseso ang kanilang papeles para maging legal ang kanilang pananatili roon. Gayunpaman ay mas pinili ng ilan na hindi na ilakad ang kanilang papeles dahil sa mahal umano ang gastos para rito. Meron silang protocol na uunahin nilang pauwiin ang mga taong may criminal records. Mga taong pinalabas sa mga mental institution who have mental issues. Kasi they are a threat to the national safety and security of the public of the United States of America. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Samantala, karagdagang balita sa ibayong dagat, umani na magkahalong reaksyon ang naging pahayag ni US President Donald Trump na dapat tanggapin ng Egypt at Jordan ang Palestino na nasa Gaza Strip. Ayon sa Palestinian presidency na hindi nila tatanggapin ang plano sa pagpapaalis mula sa Gaza ang mga displaced Palestinians. Ang nasabing hakbang aniya ay isang paglabag sa red lines na kanilang ibinabala noon pa.
Inikayat na lamang ng Palestinian President si Trump na ituloy ang kanyang ginagawang pagsuporta sa ceasefire at makumpleto ang pag-alis ng mga sundalo ng Israel sa Gaza. Maging si Arab League spokesperson Gamal Roshdi ay hindi sila pabor sa panukala ni Trump dahil ang pagtanggal sa mga Palestino sa Gaza ay tila nawawala na ng karapatan ang mga ito. Maging ang mga Hamas ay hindi sang-ayon sa pahayag na ito ng Pangulo ng Estados Unidos kung saan sinabi ni Political Bureau Member Basim Naim na hindi dapat baliwalain ang pagkasawi at pagkasira ng Gaza sa loob ng mahigit 15 buwan na labanan. Tanging ang pumubor lamang sa panukala ni Trump ay si Bezalel Smotrich, ang far-right leaning finance minister ng Israel, kung saan ito umano ay isang magandang ideya. Bombo Sports News. Karagdagan sa ating sports news, ang isa pong young Pinoy athlete wagi sa World Table Tennis Youth Contender doon po sa may Estados Unidos. May update po dyan ng Star of Manila. Naiuwi ng batang Pinoy table tennis player na si Kevin Keith Cruz ang silver medal sa under-15 boys single category sa katatapos lamang na World Table Tennis Youth Contender 2025 sa San Francisco, USA. Bagamat inaasam ni Kevin ang gintong medalya mula sa kanyang laban, marami naman itong natutunan sa pagiging silver medalist na gagamitin umano niya sa mga susunod na tournament. Hindi po masaya. Lamang na po kasi ako nung last set and hindi ko pa rin nakuha. Siguro po sa rest po, masyado ko pong pinipilit yung katawan ko kahit hindi na po masyadong kaya. Natutunan ko po doon na hindi po laging nananalo. May time din po na matatalo ka at may matututunan kang iba. Magta-training po ng mabuti at magsisipag po lalo. Dagdag pa ni Cruz, nais niyang tumaas ang kanyang world ranking kaya patuloy lamang ito sa pagsali sa marami pang international tournaments. Lubos naman ang pasasalamat ng batang athlete sa lahat ng tumulong sa kanyang international competition. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga coaches na nagtumulong po sa akin mag-prepare and sa mga teammates ko na lagi pong sumusuporta kahit wala po dito. Gusto ko rin po magpasalamat sa ate ko and sa nanay ko at tatay ko po na lagi sumusuporta sa mga bawat tournaments. Iyan ang bahagi ng exclusive interview ng 102.7 Star FM Manila kay Kevin Keith Cruz, silver medalist sa World Table Tennis Youth Contender 2025. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Star DJ German Bolero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga Kabombo Caster Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa atin pong 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages katulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Pwede po niyo i-download yan via Google App Store at Apple App Store. After po ng Bombo Network News, mga Kabombo, Caster Nation, pwede po ninyong subaybayan ng ating mga provincial stations sa kanilang sariling social media pages. Pwede po ninyong balikan ang kanilang mga program na hindi po ninyo na-monitor o napanood o napakinggan sa sarili po nilang Facebook pages, YouTube, and even TikTok or sa Bombo mobile app. Diyan sa bahagi po ng Mindanao area, pwede po ninyong subaybayan ang ating po mga provincial station po dyan. Katulad po ng mga kababayan po nating mga Bisaya, nariyan po ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, ang Bombo Radio Coronadal o Bombo Radio General Santos. At para ho sa mga Butuanon, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Para ho sa mga Hiligaynon speaking, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Sa pagkakataong ito mga Kabombot Caster Nation, sama-sama tayo manalangin ng oras sa Impirata for Peace.
God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na pong kabo ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Welcome sa pagpangalagad sa Bomboan Episode 2 diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Lunes, Enero 27, tuig 2025. Sa gihapon ini mo lang ganimo ang kurman, Bombo Cham Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalakuan nga mga balita, Anay Mayor Jed Patrick Mabilog nagpamisa kasunod sa paghatag sa executive clemency nagikan sa opisina sa presidente. Dinagyang Festival 2025 naging generally peaceful suno sa Police Regional Office 6. Mag-asawa nga sospitsado sa pagpangawat sa dinagyang pasakaan sang kaso subong adlaw. May update man kita sa sining nagluntad nga vehicular accident sa may distrito sa Haro. May nagdugang pagid kuno nga ginabawian sa kabuhi. Samtang sa sining mga tinion sa aton sining mga kabombo, ginahikutar karon sa more power ang complaint batok sa 3 ka mga linemen nga nadakpan nga nagapangawat kag nagabaligya sa kable sang kuryente sa more power. Abi anay sadto nawon naton napilalan di ka mga tunto sini iya nga mga tao nagapangawat sa nga kuryente. Subong iya kuryente kag ginbaligya panilaw. Balikan taning madalaguan ng mga balita, check anay naton this time si Bombo Angel Tan. Ano ang statement diri sa nga anay alkalde matapos nga ti ini siya ang ginhatagan sang executive clemency. May kantanan man sa iya sini iyang kaso nga ang pamatbat sini Banwa is perpetual disqualification. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Bombo Angel, please go ahead. Nangin emotional diri Bombo Cham si former Mayor Jed Patrick Mabilog matapos man abigin na saysay niya ang ining balita nga nakuha nila nga nakabaton ini siya sang executive clemency. Ang istorya gali diri Bombo Cham sang aton nga makuhaan sa information man diri ang kampo ni former Mayor Jed Patrick Mabilog. Sang Friday, panilagali ni nabaton ang letter halin sa Malacanang
It's just that gintago lang nila kuno the time tong opening sang Sunset Boulevard. Ginpatawag diri sa balay nila former Mayor Jed Patrick Mabilog, sanday Kapuanesa, Congresswoman Jamjam Baronda. That time, ang opening ceremony dito Bombotcham sang Sunset Boulevard. And then nagkadun sila kuno sa balay ni former Mayor Jed Patrick Mabilog. And then dito nagid sila nang emotional gid sang day gid abi nga nabaton ini siya kag subong adlaw sang ginsaysay niya ang iyang abi experience sa Bombotcham, pero tiwai nila kuno dali-dali naging pabalo sa publiko bangod hindi nila gusto mahatagan o kung makuhaan or mahatagan sila sang spotlight nga hindi man nila kung tani gusto ko no Bombotcham. Pero with this one, apan sa pagsaysay ni former Mayor Jed Patrick Mabilog nga ti ang ginasinggitan gid nila, ginahatagan sang emphasis nga justice prevailed. For how many years gani kuno ini Bombotcham nga ara sa US si former Mayor Jed Patrick Mabilog nga ang iya pangalan nahigkuan nga wala ini siya sang tsansa nga hatagan o kung hatagan sang eksplanasyon kung ano man ang ginapanghaboy sa iya, batok sa iya nga nangin pagpadalagan sa Iloilo City nga gintag nga most Shabulay City ang syudad abido. Kumbaga wala sa kuno sang ikasarang that time nga hatagan sang ipakigbato ang Iloilo City, pero with this one sa subong nga gintagaan kay with the resolution mula Bombotcham ginsight diri kung ano kaayo ang iya governance adto bilang alkalde kag mga kaayuhan ni former Mayor Jed Patrick Mabilog nagapamatuod ini kuno Bombotcham nga siya mismo may mga kumbaga hindi matuod to ang mga ginpanghaboy sa iyang akusasyon sang tion abing ginpamatbatan ini siya kag ginhatagan sang wrong judgment according diri kay former Mayor Jed Patrick Mabilog kag sa mga kabombo naton. Kag istorya pag diri Bombotcham subong nga misa una nga nag-abot diri ang mga pamilya Baronda, Doc Nick, Doc Julie, si Vice Mayor Aspirant Love Baronda, pero ti wala si Kong Jamjam. Pero ti in the middle avisang nagambal diri si former Mayor Jed Patrick Mabilog, nag-abot diri ang kongresista Bombotcham kag naghakos sa kay former Mayor Jed Patrick Mabilog, samtang nagapasalamat diri ang alkalde, mga former alkalde, kanday Pinoy, especially kay Presidente Bongbong Marcos Jr. sa ginhatag niya kay gayunan, kay ining executive clemency man. Pati kay Mayor Jerry Tranyas nagpasalamat man sa Bombotcham, kag kay tihambal niya sa tukuno sang tion nga nagapadalagan pa ni siya sa politics. Nagpatigid kuno ang si Mayor Tranyas sa ikasarang ni former Mayor Jed Patrick Mabilog nga magsulod sa politika, and then amo na ang pag-abot ni Congresswoman Jamjam Baronda mas nangin emotional pagid ang ani alkalde Bombotcham kay ginambal niya sang tion nga wala gid sila, wala sila sang palapitan ara ang pamilya ni Congresswoman Jamjam Baronda kag ti do sobra na gid sila kuno sa mag-utod ang ila nga pagkabigay Bombotcham. Pamatian ta balang kabahin diri sang nangin pahayag man ni former Mayor Jed Patrick Mabilog sa atong interview. 2023 nga papulion din ako diri sa Pilipinas para hambal ko ang akong istorya. Wala pa gani sa katuig ang Ginoo gipamatigan niya ginang iyang Eloy pareho sa pagpamati niya sa pag-turn some water into wine. Sa una din nga minakol sa Ginoo. So ako isina nga ginagawa kita sa Ginoo paagi sa intercession pagpangayo sa Blessed Mother. Palakpakan tagit ang Ginoo ng Blessed Mother. Napasalamatan taman ang akong ginga pamilya, ang Iloy, kag ang angkor sa gudma sa amon nga panibalay na si Maribek. Pagkaduwang kabataan sa inagit na pag-unong, pagpasinsya, kapag git-git sa sinitanan na sakripisyo para lang magwa ang kabuturan hasta nga ang kagawin niya. So salamat para pangkagit. Pinalibot. Kasi sa pinigyo, so mabati tayo, di mo nagit. Lalo na lang sa pinigyo. Dason, kapasalamat din ako sa aton yung Presidente, sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa PBBM,
Kaya nakita agad sa Executive Secretary kung anong rason kung naaging grant sa ako ng inyong Executive Clemency. Salamat po, President. Dito sa sulat, ginambay agad, ginpatpat ang tanan nga kayuhan nga natabok sa ako ng sulat. Alin nga nag-world mayor ako, 5th world mayor, hasta sa seal of good governance, hasta sa tanan nga mga programa na nagkalatabok during my term, kagang iyagid nga pinakarason is because of good governance under my leadership. Naging black ng executive clemency. Dito ipatpat man ang kampanya ko against illegal drugs. Kag ang recognitions nga ginbaton sa aton nga pinalangga nga syudad. Di halina na iya sa Presidente, wala na sa mas pinakamaalam na ahensya sa Bugos na Pilipinas kundi alin sa Malacanang ang Office of the President. Ganun salamat din sa mga nagpasalamat man ako sa mga upod ko sa una sa halisan 2010 to 2017. Nga naging alkalde ako, halina ng konsyal ako, Vice Mayor, kag alkalde ako sa syudad. Unang bes, ang anay presidente na si Presidente Pinoy, Noynoy Aquino. Katuwang ang ako nanay Senate President Franklin M. Drilon. Kapasalamat man ako sa aton anay nga mayor, congressman, kag subong mayor sa syudad sa Iloilo. Ini nagapakita lang kag nagasuporta sa iya ni Father na humili nga basta nag-unite gani ang tanan-tanan kay inyo man siguro nga nakitaan sa una ang good married ladies ato ano sa tiya pero ginbaton ka mo diri. Ang iban sa inyo, dala nyo man mga lideres ka mo, pero ginbaton ka mo. Ano ang natabo sa siyudad sa Iloilo? Nag-unite ang siyudad sa Iloilo. May pagdikugma ang pagkakansa. Nagsuporta ang dalakot natin ang isa kahandong kagamoy na ang pinakamadasig sa istorya sa siyudad sa Iloilo na naghumwad ka nagtunay na nag-uswag ang siyudad sa Iloilo because of the unity. Pero ano ang natabo? Diin na ang unity na dapat ipadayon. Bangod sa pinopolitika, hindi na uswag was-ad na kita. Dami na nagpamalabanggit ako sa tanan-tanan. Sa panang na nagpamati, sa bilog na pungsod, ilabinagin din sa siyudad sa Iloilo, unity man bala. Unity man bala. Dapat united kita para nga maibalik ang tunay nga gugma, ang pagsulong sa gugma, kagkauswagan sa siyudad sa Iloilo. Nagpasalamat man ako sa nagbuligid sa akon, halin sa first day hasta subong wala yagit kugin buyan kag wala kugin pabayaan, halin sa wala pa siya posisyon sa gobyerno. Grabe ang iya masala-sala, ang grabe ang iya panikasog para nga malabuot ka maangkon ang ini nga adlaw. Ang instrumento sang gugma sang Ginoo, subong nga panyempo, wala sing liwan si Congresswoman. Pagkakaya ko namin, alin pa sa mga, manilay ko,
si Maninay Nick, Maninay ko, si Maninay Julie, ang mga upo dyan, sobra pa kami sa pamilya mag-utod. Mamacham na batian sa mga Nagluha-luha gid si former Mayor Mabilog matapos nga mahakos siya si Congresswoman Barunda. Actually, gin-reminis siya pa ang mga santuanay. Bisan kuno wala sa posisyon si Congresswoman Jam Barunda. Amuning nagpanikasugid nga para nga mabuligan man si former Mayor Jed. Sa kuna naman ang iya sini nga nangin problema karon kay ti suno iya sanay alkalde gin husgaran lang ini siya kag way gigim pamatian ang iya sini nga bahin. Pati gani si Miss Love Barunda Bambotsyam tulo man ang luha bala tatlo ni sila actually. Tikit anta do kag may unod gid ang pahayag sang anay alkalde. Nga sang una kuno uswag kita, unity kita ti subong kuno bangod sa pamulitika was agna. Kag ari pagid amo na ganing hambal man kabahin pagid diri ang statement man ni former Mayor Jed Patrick Mabilog nga about unity nga hambal niya nga sadto okay man wala man kuno sang patawganay sa mga job hires sa Iloilo City Hall ipapormisahon kuno Bambotsyam nga botohon ko is amune, hindi ang amune. Amo nang mga 75% kuno sa mga job hires. Pero isa gihapon, ang ginapanawagan diri sang ana alkalde sa bahin sang syudad abi nga mag-unite when it comes abi sa mga pagpatuman sa mga projects. Pero with this one, sa statement ni Mayor Jerry Treñas, kang gina-congratulate niya diri ang alkalde sa sining executive clemency nga ginhatag ni Presidente Bongbong Marcos kag nagpasalamat man diri ang alkalde si Mayor Jed Patrick Mabilog Bambotsyam sa statement ni Mayor Jerry Treñas kag tiambal niya nga gani kuno kung magkadto siya kuno sa mga city hall bala banda example kung may mga reklamo bala kay gusto lang makuno sa alkalde nga makabulig bala example yung mga sentiments nga gusto niya ipalabot kay Mayor Treñas pero tikis ako no mga executive assistant to taas kilay kuno kung if ever magsaka da sa balado kumbaga do hindi siya pag-ialaw man bala Bambotsyam or do medyo pilit do mo nang kwando pilit ang anong ginanamin ni former Mayor Jed Patrick Mabilog. There were times nga nag-attempt pa siya nga magsaka sa Iloilo City Hall sang nakabalik na diri si Mayor Jerry. Ang amalay mo siyang posible kung magsaka kada do based sa mga istorya sa iya. Ang gipalabot sa iya. Oo, na mga information. Oo. Kung magsaka kada kung ma-encounter mo kung mga executive assistant imbes nga do abi-abihon ka makuton sang concern do pataasan pa kuno sang kilay kag di do hindi nami ang pagtatar amo nang dugwa abi nga storya Bambotsyam kay mapalabot abi sa mga reklamo. Based on experience sang mga tawo nga nakasaka kag ginpalabot sa kay former Mayor Jed Patrick Mabilog. Kaya amo na ganing hambal nga kay ti sa experience nato niya kun si Mayor dira Jerry Treñas okay kid why gid problema welcome ang tanan sinadra diba sige problema ra gid man sa mga tawo dira sa idalom ni Mayor Treñas nga amo na blang termino sini nila Bumbo Angel nakapatong ka lang sa Carbaw daw langaw ka lang nakapatong sa Carbaw mo kung Carbaw ka naman siya musda mas dako pa sa tulamat do mas grabe mag-asta compare sa tulabong Bambotsyam. Amo na ganing hambal ni former Mayor Jed Patrick Mabilog. Tikis ako no, may mga reklamo abi ginapalabot sa iya at hindi man siya amo na sa statement abi nga do hindi man nami bala tapos masaka pa siya. Imbes ko no isaka niya i-post na lang niya kuno sa Facebook niya pero with this one gusto lang man niya kuno pamatian kag may mga concerns gid man kuno tuod kay sa iya kuno nga pag handle man sang Iloilo City for 7 years, may mga bagay man siya kuno nga ti gusto niya ipakigbahin kag ti may mga posible maka-realize ang mga ara o kung mga natungdan sa mga problema nga ginapangatubang sa Iloilo City government. Pero ti Bambotsyam kung balik-balikan ta ang ining pagpasalamat ni former Mayor Jed Patrick Mabilog kay Mayor Jerry Treñas kay Presidente Bongbong Marcos ambal niya by next week kuno or within this week niya siya wala man sang specific pagid nga time frame. Pero tinakatala na ini siya nga pasalamatan ang naghatag sa iya direkta sang sining executive clemency nga tinabaton sa kanay alkalde Bambotsyam. Subot silingon mapadulong si former Mayor Jed sa Malacañang?
amo na ang istorya man. Hambal niya pasalamatan niya kuno personal ang naghatag sa iya sang sining regalo kun ining hambal gan ini Kongreswoman Jamjam Baron na pinakadasig kuno ni nga paghatag sang hustisya sa idalom sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Bomotcham. Pamatian tabala ang kabahin diri sang nangin pahayag ni former Mayor Jed Patrick Mabilog sa aton interview. Madamo nga salamat labi na gid sa kay Mayor Jerry Trillanes. Gapasalamat gid ako nga ginkuha ako, ginhimo ako isa ka public servant, no? Buligan niya ko, nag-unite kami sang sa pag-mayor ko 2010 to 2017. Kabay nga mapadayon ang ini nga unity kag baguntat ang pinulitika. Baguntat na ang pinanawagay sa mga job-air kag ipapromison nga mabuto sang sini, mabuto si dito, mauntat na ang aton nga pag sa mga permanent nga mga empleyado sa City Hall kay hindi sila kakadto sa kunsang ligwa kay nadlok sila, no? Hindi ako kandidato, palangga ko si Mayor Jerry Trillanes. Grabe ang respeto ko sa iya, no? Kung may ginhambal ako nga tinaga nga nakasakit sa iya, pasensya gid. Pero ang ako niya purpose, kay naging mayor man ako, siya man naghimo sa ako niya mayor, may nakitaan lang ko nga mga diferensya nga dapat ko ihambal. Kay ang 7 ka tuig nga ara ako sa isa ka lugar sa nga hilway, gintudloan kami nga kilanlan kung ano makitaan mo, ihambal mo. Ilabi na gid kung may diferensya. Kay kung makita, kung hindi nila makita, kag mahambal mo, base nga marealisar nila nga insakto man ako. Kag dito, imbis nga takiyon nila ko kay may nakita ang diferensya, tanawonan anay nila kung ano ang ginahambal, pamatian nila kung ano ang ginahambal ko. Kay kung mabulong na nila, maging mas maayo pagid sila. Hindi niya, again, this is not about me and my personal ambition and my personal life. This is always about the people of Iloilo City, ilabi na gid ang middle class kag ang mga pigado nga amo subong ang perti katunog sang tingog kag wala sila may mapalabutan sang ilang reklamo kundi paagi lang sa akon nga ginahambal Manila gani nga ginahambal ko man. Hindi makukadiretso sa ila kay daw tukbon man ko nila kung ang itsura sang ilang executive assistant da tukbo nila ko kung magkadto ko dito hambal ko na lang sa kahinginan o i-post ko na lang sa Facebook ko. Pero ini nga purpose is not nga pakalain sila kay why makuyag imo-imo istorya parehos nga ginahimo nila sa akon. Why kuyag imo-imo istorya? I stand by the truth and I hope that they address the problems and the concerns of the people of Iloilo City because this is not for their own good, this is for the good of our city. Patian sa mga kabombo naton ang kabahin sang nangin pahayag ni former Mayor Jed Patrick Mabilog sa atong interview pero tigin ata ni sa iyang pamangkot that nga if ever mangin anong plano niya after sang iya basing executive clemency nga nabato niya ambal niya back to private life niya man anay pero wala pa man siya naka saysay gid man kumabalik siya sa US or ano kay ti ambal niya after sang pagpalangga sa Ginoo ikaduha ang pamilya niya at kuno sa US Bomotcham ti amo nando medyo pangamuyuan tanay kung ano gid man pero ti ang hambal niya diri ang 2028 kung ano plano niya kung mapadalagan gid man siya sa eleksyon hambal niya do tama pa ka temprano para maghambal sina pero ang natabo gid man gali Bomotcham the last time before sang filing sang COC magapadalagan gid man kuntani ang anay alkalde bilang mayor sang Iloilo City kag kumpiyansa kuno sila Bomotcham sadto pa lang nga makuha nila ang executive clemency. It's just that, do kinanglan nila, ang istorya kinanglan, abi ko na mag-giveaway isang isa sa ila. That time ko si Kong Jam, handa man mag-giveaway, pero ti ang desisyon ni former Mayor Jed Patrick Mabilog, nga dapat patapuson gid ang term sang kongresista man abi, last term niya bilang congresswoman, and iya, nakahanda na ko noong kona ang certificate of candidacy until 12 midnight. Sang last day of filing pero amuto ganing hambal naton kita nato mga tarpaulins do may mga ginislan nga mga itsura
may mga changes man Bombot Cham. Te amo nang hambal nga do until last day of filing sa COC, may mga last minute pa ni sila nga mga desisyon nga ginhingagaw pwerte ang CONA o ang executive clemency that time abido tito na kuan naman na nga hindi na padayon abi ang pagpadalaga ni former Mayor Jed Patrick Mabilog kay tiambal niya man nga do isang time nga nag-abot ni siya kuno sa may City Hall hasta nga nakalabot ni siya sa may sports complex nga nagkanta do ka grabe kuno ang response sa mga pumuluyo kag isa sa mga nagtulod sa iya kay primarily kuno ang rason kun tani nga nagpunit ni siya nga maklaro ang iya pangalan kag ang pagbisita man kuno sa ang lugar kung sa diin nagapahuway na ang iya nga iloy Bombot Cham pwede kasakit kani kuno nga bilang bata man siyang nadula ako ng iya nga iloy wala gid ini siya nakita o kung wala gid niya nakita Bombot Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichillier Tan, Aparasad, #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sini iyang report. So, magapadulong ang anay alkalde sa palasyo sa Malacañang. Agod nga personal nga magpalabot sa iya sining pagpasalamat sa kay Presidenta Bongbong Marcos sa sining executive clemency nga ginhatag sa anay alkalde, no? Ini may kantanan sa sining paglapas o kaso nga paglapas ang Republic Act 3019 upon Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag Republic Act 6713 Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official. Sa sining panag-ugat ining nasambitan karon iyang kaso sa vehicle towing contract nga ginpirmahan sa kanay alkalde sa tuig 2015. Ang balasihan kuno sang presidente nga sa paghatag sa executive clemency kunti ang performance sa anay alkalde kag ang iya sini iya nga pamalakad ang good governance sa sandig man sa anay alkalde. Amo ining nangin balasihan sang presidente sa paghatag sining executive clemency. Ginatingwaan man naton karon nga malabot diri ang linya ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Agod nga makakuha makita sa iya sining reaksyon diri Banwa kay apisar sa una sining statement sa kanay alkalde nga unity kuno imbis ang unity ka para padulong sa pag-uswag nagwasag na. Pero sa may interview si former Mayor Jed nagpasalamat gid ni sa alkalde, no, nga nag-upod sila sa malawig sining tion sa pagserbisyo man no, diri iya sa bahin sang syudad sang Iloilo. O galing may sugpon pag ginanganay alkalde, hinyati may mga reklamo nga ginapalabot sa akon galing kiti nagaduwa-duwa man siya kuno sa pagpadulong dira sa may Iloilo City Hall kay may mga executive assistant kuno dira ang alkalde nga tido beket mayad ya pananawan sa kanay alkalde man. That is why nga i-post na lang kuno social media or whatsoever dira. Ari sa linya nato ng alkalde sa syudad sa Iloilo Mayor Jerry Treñas. Sir, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombohanay sa Udto. May hapon gid Bombo Cham kag sa tanan nga tagpalamat sa isang Bombo Radio, may hapon gid sa inyo tanan. Yes, Mayor, any reaction kay si President Bongbong Marcos naghatag sa executive clemency sa kay former City Mayor Jed Patrick Mabilog, Mayor Treñas? Well, ako nag-congratulate kay Mayor Jed at sa pamilya na ginatagan siya sa executive clemency or executive pardon sa tanan nga administrative cases siya sa nagapungko siya bilang alkalde. Bangod sa iya, maayo nga pagserbisyo sa atong syudad ng Iloilo at sa mga awards nga nabato niya. Very thankful man siya, Mayor, sa imo sa pag-upod nyo kuno sa malawig siningation sa pagpangalagan man diri sa syudad. Any reaction, sir? Well, I have always trusted him until he started attacking me. Okay. May mga pagpangatake na. Nakibot man ko to gani nga ang ginatake ako pag manaog yaling sa Tihol. Kaya nagkupo siya, nag-ibi man siya sa ako, nag-ibi man ko. Kagin baton ko siya maayo. Pero pag panaog yaling sa Tihol ya, takihon niya ko. Sakit man akong buot. Pero
Amo gina sa politika, bilan mo kung sa politika, plastikanay man mo. Okay. Pero nangayo siya sa pasensya nga kung may nambal sa kuno sa malain na sa imo, nagapangayo gid siya sa pasensya sa iya statement. Why ko na kabate, no? Pero sakit buot mo gid siya, kay kupo siya, ibi pa. Hasta ako nagibi. Pero kaplastikan gali itong inubraya sa akon. Kaya pag panaog lang si Tiol, atake ako dahil. Aha. Alright. Mayor, pero gina-congratulate ko man sa Japon, yung sagan sa Clemency, bangod sa naubrahan niya sa aton syudad. And admittedly, damo man naubrahan ni Mayor Ted. Aha. Mayor, may ara pa siya sa statement nga gusto niya man tani magpalabot sa mga concerns nila regarding diri sa mga problema sa syudad, but ang nagabar kuno sa iya amo ining do hindi maayo nga pagtamod sa mga executive assistant nimo sa iya, Mayor? Taway ko yan balansin na. Alright, noted si Mayor Jerry Treñas. Anyway, basikon nalubat lang siya, balik-balikan nato na anytime ang alkalde sang syudad sang Iloilo ti nagalain ang nagalain gid ang balatyagon sang alkalde sang syudad kay hindi gid bayad kuno ang ginhimo sa iya ni former city mayor Jed Patrick Mabilog. Kung sa diin ti pagsaka yato nagkupo-kupo siya sa alkalde, naghibi man si Mayor Jerry Treñas, tapos pagpanaog kuno sa Iloilo City Hall ti amo to gin-atake na kuno ang alkalde, nagalain gid ang buot sang alkalde subong sa syudad sa Iloilo sa kay former city mayor Jed Patrick Mabilog. But congratulations sa gyapon, no, kay may inubrahan kag damo man kuno sa inubrahan si former mayor Jed Patrick Mabilog diri iya sa bayang sang syudad sang Iloilo. Standby sa aton sining mga kuturan basi mabaan na utod ng linya ni Mayor. Anyway, thank you so much Mayor Treñas, sir, for giving us your time diri sa pagpalayagman sang bumbuanay sa udto. Sa aton sining mga kauturan ti amo na ang kalain sang buot sang alkalde siguro, no? Dito hindi gid mapanas-panas mangkot ko sa gani kay nagpangayo man to sang pasensya si former Mayor Jed Patrick Mabilog sa kay Mayor Jerry. Amalihan niya tiway kuya ka bati sina sa pahayag saka hindi kasaka si former mayor o hindi makapalabot sang concern kay ang nagapugong ko na siyang mga executive officer nila or executive assistant yung bansa ka ninyo ay kunaya kabalo sa aton sini nga mga kabumbo tiyang aton malang sinitani diri banwa nga ang aton nga mga opisyales maghugpong kag mag-isa kay ang paghugpong kag pag-isa sa aton sini nga mga opisyales sa syudad sang Iloilo kayuhan man mahatag sa pumuluyo. Ang eleksyon agi man lang ina hambal gani isang kilala ko nga Ilonggo philosopher, no, ang upod mo subong sa politika ini man pagpatabi kadayaw kay base sa masunod sini nga mga chimpo sang politika makontranay kamo nga duwa. Vice versa, ang kontra mo sa politika hindi mo man pagbirahan kabuyayaw kuno. Kay base pila kadlaw sa mga palabuton sining chimpo sang politika, base kamo naman ang mag-upod nga duwa. At the end of the day, sa aton sining mga kabumbo, aton lang sining gina-apilar kag nagakadapat nga magpangibabaw ang interes sang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Kay kon ang interes sang pumuluyo ang mangin madinalagon, pasalamatan ginaton ang aton sining mga opisyales nga nagapungko kag nagapanerbisyo. Standby na kamo sa Black Time program. Kaupod naman sa kay board member Manny Galiar. Ini mo lang mo ang kurman, bombot siya, mablang cover, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Oras! Nagalibogid bala ang imo
ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag api ka ba sa batas? Huwag kang mag-alala, may lapid law na magtatanggol sa iyo mula kay Senador Lito Lapid. Ito ang Republic Act 9999 o ang Free Legal Assistance Law para sa mga walang abogado. Kahit na sinong lawyer ay pwede mong kunin ng libre dahil pwede nilang ikalta sa tax nila ang charge nila sa kaso mo. Kasi nga, isa lang sa inyo ang dapat bigyan ng Public Attorney's Office o PAO ng abogado na kalaban mo sa kaso. Sa Free Legal Assistance Law o ang Lapid Law, may abogado ka na agad. Lingkod Lapid para sa masang Pilipino. Senator Lito Lapid. Senator Lito Lapid. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas na namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom
Mayom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani ilikawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi na pagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan ng mga subscription sa streaming service. The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Ang oras sa bilong nga kapuluan sang Pilipinas sa launa 39 sa kapunanon. Kamusta mga suki naton sa kanginan, mga kautoran naton sa 180 ka barangay diri sa siyudad sing Iloilo, sa 7 ka mga distrito diri sa siyudad sing Iloilo, mga kabyanan, kag sa tanan nga mga viewers naton sa bilog nga kalibutan, mga suki naton mga kabyanan sa mga kabalayan, kag kung din man kamo nagapamati kamo diri sa inyo suki nga palatuntunan kada Lunes nga adlaw, mga kabyanan. Ini ang inyo lagad si former board member Manny Galyar. Magapangalagad kita sa sulod sang 30 minutos. Kag subong yang adlaw, by the way mga kabyanan, Lunes na naman ng edisyon sa ato din palatuntunan, Enero 27. Buwas ng adlaw, pista sa Banwa sa Aniway, sa Sabado, Pebrero 1. Sa Sabado ng adlaw, nga palabuton, Pebrero 1 na. Nakadali lang ka mga inadlaw, binulan. Sa Domingo, Pizza 2, pista na sa Distrito Sangaro. Kagdali na lang mga kabyanan naman ang Mayo 12 nga eleksyon. Kag sa piyaking kabayan nga ti masadya magkapon ang pagsaulog naton sa kasadyan sa Kabanwanan. Kag subugman sa dinagyang kompetisyon. Kapon nga lang mga kabyanan, ti ang nagkalapirde, muna blan na siling sa ibang nga better luck next time. Sa tanan nga nagdalaog mga kabyanan, ang tanan nga nagdalaog, nag-champion, nag-runner-up, congratulations ged sa inyo nga tanan-tanan mga kabyanan. Kag ang nagdaog sa sad-sad crowd, natuwag nga darling of the crowd, champion, congratulations sang tribo, pamilya, sa mga kabyanan, sang Floriti Group mga kabyanan. Amo ni ang nagdaog sang sadsad. Kag ang first runner-up, amo yung tribo Irong-Irong sang Dulunan na Libalo. Kag ang tribo Panaad sang City Proper, amo ang third runner-up. Ang sa kasadyahan iya, no? Si runner-up gali. Ang sa kasadyahan sa Kabanwanan. Kag
kag subugman sa aton sining dinagyang kompetisyon, lawagon ta na karon, ha? May timpo pa kita. Antes magtakop ang aton sining palatuntunan mga kabyanan. Bauti hindi gid mapunggan mga kabyanan, ha? Nagsalidagid, ha? Hindi gid mapunggan, nagsalidagid ang mga animal, mga buisit, ang mga pickpocket incidents during dinagyang festival. Ang iban sini pickpocket, ang iban sini pickpocketer, ginlantaw tagid sa dictionary ni. Kung English lang English kani mga American English, pickpocket. Pero kung India English, ang natawag nila pickpocketer. But the same meaning, pickpocket or pickpocketer, parehas sila na ang ila sini nga meaning mga kabyanan. Dugay-dugay lantaw ta ang taga kuanta sang malipot gilamang panugdaon ang aton sining ICPO director diri syudad sing Iloilo, si Colonel Kim Ligada mga kabyanan, sang peace and order situation durante nga ginasaulog naton ang dinagyang activities diri sa syudad sang Iloilo. Ginaangan naton sini Montinon mga kabyanan, si Colonel Ligada, ang ICPO director diri sa syudad sang Iloilo, sa piyak yang bayan mga kabyanan, padayon ang kauswagan sang syudad. Let us continue to rise, syudad sang Iloilo. Upod ken coming mayor Inday Raisa Triñas, nga hindi na gid mapunggan mga kabyanan, nga si Inday Raisa Mami Yorged diri sa syudad sang Iloilo, kag upod kay Vice Mayor Jeffrey Gadson, kag 12 ka mga kandidato sa mga konsyal mga kabyanan. Amo ni ang mga madalasang dugang nga kauswagan diri sa syudad sang Iloilo mga kabyanan. Lawagon ta sinimangtidion bla ang mga line-up, mga kapabli, mga makasaragin niya ang klase sa mga tao mga kabyanan nga dapat kang nakabagay nga ibutang sa konsiyo. Mayor, of course, Inday Raisa Triñas, Vice Mayor Jeffrey Gadson, for sanggunian panlunsod mga kabyanan. Amo ni mga kandidato ay mga veterano, mga maalam, mga sagad, pero dali lang yari sa aton nga linya mga kabyanan. Si Colonel Kim Ligada, ang ICPO director naton mga kabyanan. Hello Colonel, live ko subong sa Bombo Radio. Upod mo si Manny Galyar, no? Sini Montinion, mayong hapon Colonel. Mayong hapon, Bombo Manny. I see. Mamangkot kita Colonel, no? Kamusta ang peace and order situation sa duha adlaw nga pagsaulog naton sang kasadyahan diri sa syudad sang Iloilo, ang of course ang dinagyang competition kag subugman ang dinagyang sa kabanuanan Colonel. Ngayon mataway mo kag kung ano activity areas nato, no? Na tiyayin natin na secure ang mga major events sa nagkakalinlain na binyo diri sa syudad. So far, nangin malinong kag matawhay ang pag-celebrasyon ginigang. I see. Congratulations gid sina Colonel, no? So far so good ang aton sining sitwasyon sa duha adlaw nga mga activities diri syudad sang Iloilo. Way kita sang magimbuno, no? Way masing maging tiro, Colonel. Hello. Oo. Slingko way masing imbuno, way masing tiro. Although may ada kita na konya na sa puwan sa tunga sang dagat nga na we are still determining kung sabihin na tabuin ng insidente ang paglitaw sa isa ka bangkay. Naging balasan at sa mga mga fiber boat, so ginpabinit dito sa
sa Parola. So now we are still investigating kung ano ang iyang ang nature sa pagkapatay kay kung ano yung tanaan siya no. Ano nagdagyang niya sa syudad? Hindi. Awa. I see. Kapag dinili siya taga-Antique na-identify no si Salazar ang halin sa Antique na nag-pagpedri sa syudad. But as of now, di pa determine kung sa syudad din man siya nagkanto ini insulod sa sako sa puwan sa Parola. Ginsulod sa sako, no? Ano gingalan niya si Neni Salazar nga niya? Sino gingalan niya? Ano gingalan niya? Si Angel Brandon Salazar. Angel, no? So, anong suspect? Anong suspect yapon? As of now, ay pagi na konta na ganun determine natin kung ano ang iya posible kung sino possible suspect. I see. Ang mga switik niya, mga pickpocket niya daw ara gyapon na mapilagbilog lakpan nyo? Sa mga pickpocket, dakpan natin ang mga 5 ang didakpan natin siyang 25 no na nag-posisyon sa mga 15 tanan ka cellphone sa area sa Lapas kag sa Mulo. So ginkuha natin patigay natin yung contact ng mga tag-iya sa mga cellphone na nadula kag pero hindi pa sa filing cases sa mga suspitsado. Ang ining nagladakpan taga syudad gyud sang Iloilo ini? Hindi taga syudad. Taga diin? May ara nga taga Manila. Wow, grabe. Maayo gyud pagplastar nyo sa mga pulis kay manti damo naka-plain clothes sa Colonel. Yes, so ang atong mga group components ng nag-compose ng Cypress Group nag 2025 may ara kita nga intel component na conduct sa reverse operation kag profile ang mga mga ospisyado. I see. So congratulations sa liwat Colonel kag sa imo sa mga kapulisan nga ti manami gid ang inyo pagplastad diri sa syudad sa Iloilo pagbantay sa kalinong kagkataway way sa mga dalagko ang mga insidente nga nagluntad diri sa syudad sa Iloilo kati kadamo sang tawo kanami gid sa inyong plastar sa inyo sini mga kapulisan. By the way, Colonel, no? On the spot ko lang ni magkot sa imo, way ko niya I don't know kung may nadumduman ka lang, no? Mga maali-aling pungko mo bilang ICPO director, no? By the way, pila ka katuig nga nagpungko? Kung lang buwan niya 6 months. 6 months, no? Now, sa sulod sa 6 months, mga pila na ka-million worth of sebo ang inyo sining na tipon diri sa syudad? Hindi lang gid na kung sa nakatan nga data dako na gid man nga volume sa drugs ang amon nga tigayon. On my 6 months of incumbency, we are averaging 50 operations a month. 60 operation a month, no? 60? 50, mga 50. 50? Kada bulan? Tikay mo na, no?
So, mga high value target pa na. It's a mix of high value individuals and state level individuals na andakpan. I see. So, salamat gid Colonel. Basig may dugang ka pa nga mga mensahe diri syudad sing Iloilo. Ako na lang is nagpasalamat sa mga kanan ng mga members ng Cypress Group nagyang 2025 sa suporta at dedikasyon sa ating team sa ating iyan lang mayor sa iyang suporta man sa amon pag inspirasyon pag mga iban pa din yung mga agencies like the Philippine Army, Bureau of Fire, Coast Guard, ang Bureau of Jail Management Technology, Bureau of Fire, sa pag-ulig na masikyar ang kalinong katawahay dito sa siyudad. Ang mga ating mga medical responders, ginapanganahan ng mga doon na magno, isa agad sa maging busy during the celebration of Binagyang. Busy sa pag-responde sa mga binabatyag sa mga pumuluyo para nagtambong sa Binagyang. Okay. Okay, salamat gid Colonel. At damo salamat at buman ito ng hapon. Inyo nabatihan mga kabiyanan si Colonel Kim Ligada, ang ICPO Director diri syudad sing Iloilo. Kag salamat gid sa inyong pagbantay nga masigurado nga matawhay kag malinong ang kasadyan sa kabanuanan kag subugman ang aton sining dinagyang kompetisyon sa duha ka adlaw nga activities mga kabiyanan. Now, sa ato nagipahayag kay na mga kabiyanan, hambalanta na karon by the way, no? Antes ang lawag ang mga line-up sa sining team uswag mga kabiyanan. Ang balanta ni karon ang ining executive clemency ni Jed Mabilog mga kabiyanan. No, bago lang gani nagsagagan na imo palabtik istorya. Nung klase ran man. Balanta ni karon mga bangod sa politika kuno nagagalain, nagpauli ka lang imo, di ka magtusmog. Tanda mo na, Jed. Nagpauli ka lang. Kaya nalagyo ka, dire. Sa Pilipinas, sa Iloilo. Kaya ginalagas ka ni Duterte. Huwag kaya hindi mo ginapasilabtan na. Ginamuma ka pa sa Kapitolyo. Tagaan ka pa sa cake ni Neresa Triñas. Kay birthday mo, gibertihan ni ka. Nag-upanay ka mo ni Mayor Triñas. Nagibi ka. Nagibi man si Mayor Triñas. Bangod siyang kaidlaw sa inyo. Pagpanaog mo sa Kapitol, Jed. Panunaman mo na. Sa kakaimo ka, pangatake si Tiholda. Kung mga ano-ano lang, ang imo gina pangambal si Tihol. Tapos nangabal ka pangaway kag butang-butang istorya. Jed! Sala mo na magbutig sa mahal nga Diyos. Anong ginambal mo? Mga grab nga ginambal mo. Nga may duha ka gatos. Kag grab nga salakyan si Mayor Triñas. Gina-challenge ta ka. Sang nagligad pa nga, ipagwa mo ang ebidensya. Kung natuod. Ginban ina ang imo aligasyon. Tapos mambal ka pa nga, way kaga butang-butang istorya na, way butang-butang istorya man. Ano nga, siling mo nga ginguba ang unity? Sino naguba ka unity? Ginano ka de, pagabot mo, ginpahilabtan ka. Sabtang away ka de, ginpahilabtan ka, ginbuyayaw ka, gintamay ka. Why gid? Pagabot mo diya. Nagupanay ka mo ni Mayor, pagpanaog mo sa City Hall. Nagsagad kaya ka pamuyayaw sa administrasyon ni Mayor Jerry Triñas.
Ang balanta na dugang mga kabyanan, ang ining top 5 mayor sa bilog nga kalibutan mga kabyanan, balanta na. Ha? Ang balanta na karon kung alang-alang chiputa sa Huwebes nga adlaw mga kabyanan. Nanong klase top 5 man? Ha? Pila ka katuig nagmayor diri syudad? 7 katuig. Apang mayor mo diri syudad? Anong pinabayaan mo de? Pinabayaan mo ang hindi marahot nga tanan nga plaza mga kabyanan, tanan nga public plaza sa 7 ka distrito diri syudad sing Iloilo. Way mo ginatipan. Way mo ginpanami. Ha? Way mo gin panami ang aton sini nga public plaza mga kabyanan. Ang tanan nga public market nga hindi marahot, di ka tululo. Pinabayaan mo. Ha? Paano ka na yung top 5 type 5 na nasiling mo man? Ha? Ikaw ang nagsiling, sina. Butangan mo din isang ginatuwag na ton mga kabyanan nga tarpulay diri syudad sa Iloilo, kagin padayaw mo, pinahambog mo diri syudad sa Iloilo ang ining top 5 mayor sa bilog nga kalibutan mga kabyanan. Pinabayaan mo ang Central Market, ang supermarket, pinabayaan mo ang Manduria Market nga si gipakayuman ni Milagrosa, pero hasta subong way mo man. Pinabayaan mo ang La Paz Market, pinabayaan mo ang Haro Market, pinabayaan mo ang Arevalo Market. Ha? Sa sulod mo sa 7 ka tuig nga pagpangalagad diri syudad sa Iloilo, si Mayor Jerry Triñas, faktual na yang ginambal ko, amo ning matuod de, ha? 5 pa lang katuig nga pagpangalagad ya. Ha? Hasta subong. Pay pa gani mga 5 pa lang katuig. Gin panami niya gin kayo ya ang tanan nga binayaan mo sa 7 ka tuig nga way mo ginsapak ang mga tindahan naton dire nga gasuprer ang mga pamuluyo. Tapos masili ka pa top 5, ha? Tapos makasara ka pa magpapangita sa tao kulo kampanyada, ha? Tani ko nyo nagkakampanya ka, may ginakapanyahan ka, tani limpyo ka, ha? Sa timpo mo, Jed, ha? Sa timpo mo, napabayan ang druga diri sa syudad sa Iloilo. Way ko yan nagasiling nga ikaw nagpaadam o druga diya. Jed, klarohon ko ni. Way ko ya nagasiling nga ikaw nagpaadam o druga di. Pero ang druga dire masyado kadamo sa syudad sa Iloilo. Ha? Pagpungko ni Mayor Triñas, ginsuportar yung mga pulis. Batian nyo man to kay Colonel Ligada. Minimum sa 50 kadakop kada bulan mga kabyanan, sa 6 pa lang kabulan. Nga pagpungko ni Colonel Ligada, 300 kama drugs operation, illegal drug operation dahil syudad sa Iloilo. Ginsuportar ni Mayor Triñas ang mga pulis diri sa syudad sa Iloilo mga kabyanan. Ha? Mabal ka pa to sa quadcom, pa? Gipamangkot ka to sa mga congressmen. Bakit nagdami ang droga siya sa Iloilo? Kasi wala akong training. Ha? Nga sa tungkol sa pag-operate ng mga illegal drugs. Jed! Tell that to the Marines.
Si Mayor Triñas ay mana training. Ha? Falyese. Nga mga sabat mo imo. Mayor Mabilog. Ka? Abot ko sino nga abogado nagtudlo sa imo nga muna sabat mo? Ha? Nga way ka training. Way ka sang schooling sa illegal drugs. Ha? Palyase nga klase palasyos. Nga klase sa grason. Kinala pa bala training na. Suportahan mo gidla na. Si Mayor Triñas. Ginsuportahan niya ang mga pulis dire sa syudad sa Iloilo, mga kabiyanan. Logistics, armas, police station, sa pinakahulihilang 80 ka mga T4, assault rifle, ang ginatag ni Mayor Triñas sa ato sa mga kapulisan. Sa tipo mo, ang droga diri sa syudad sa Iloilo, mga kabiyanan, daw tinapay lang sa Tiangge, nabantugan kita sa bilog kalibutan nga Cebu City. Pero ay kuya kasiling jed, klarohon ko na nga ikaw yan napadamo sa illegal drugs diri sa syudad sa Iloilo, kundi ang matuod sinada damo gidman ang droga diri sa syudad sa Iloilo. Kay may ara kita nga drug lord diri syudad sa Iloilo, mga kabiyanan. Sumungay na ta drug lord. Ha? When na drug lord? Sa una may drug lord kita. Bala naman sa tanan, public knowledge kung sinong drug lord diri syudad sa Iloilo, mga kabiyanan. Pagtapos maulambal ka pa nga top 5. Nugay ka na sa top 5 mo nga na. Ha? Ang mga squatters, pinabayaan mo. Why mo sila ginatipan? Why mo gintagaan? Sang puluyan, mga kabiyanan, nga hindi na sila maduso butong sa tagiya. Ha? Subong niya ginamatamat na. Ni Mayor Triñas, ni Teresa Triñas, nga magbakal sa duta para halinan sa mga squatters daton, mga kabiyanan. May mga kondominium na subong. Una pa lang na, di mo ginsapak mo na ang mga squatters. Ano gibulig mo sa mga squatters? Ha? Jed, ano gibulig mo? Huwag mo sila gibutangan sa lugar nga permanente. Si Mayor Triñas, kag si Teresa Triñas, tingo agad nga makabakal sila sa malapad nga lupa dire sa syudad sa Iloilo. Bisan hindi lang masyado kalapad, kundi kay masyado kamahal ang lupa dire sa syudad, ginahimo na lang ila nga kondominium. Timon mo muna. Ha? Hindi na pabaya. Paano ka nangin top 5 mayor sa bilog kalibutan man? Ang mga pumuluyo dire sa syudad sa Iloilo nga nagamalasakit, nga kinadialysis, nagabako, kundi sila makuha sa ila sini dialysis. Kay waay mo gintagan atensyon ina nga problema sa mga kadamo nga mga tawo nga nagabalatian sa kidney, mga kabiyanan. Si Mayor Triñas, agit talo pagod dyan na, nagpabutang siya sang mga dialysis center diri syudad sa Iloilo. May mga dalagko siya nga mga health center diri sa syudad sa Iloilo, mga kabiyanan. Pinabayaan mo ang pag-atipan sang ikayong lawas sa mga pabuluyo diri sa syudad sa Iloilo, mga kabiyanan. Ha? Si Mayor Triñas may natukot subong 1.5, 1.2 billion worth of Iloilo City Hospital, mga kabiyanan. Ang ina ang Iloilo City Hospital para ina jed sa mga imol ang pag-atipan
ni Mayor Triñas kay ni Dennis Lorenza Triñas hindi hamak nga pagbalikid kay pagulikid sa mga pigado diri syudad sa Iloilo. Gipatindugan sila sa ospital. Way pa na mo man, pero sige konstruksyon para gina sa mga imol. Tapos ipabugal mo pa nga top 5 mayor ka sa bilog nga kalibutan. Top 5 ka to. Tell that to the Marines. Jed, please. Way kagabutang-butang istorya. Batihan tagid. Way kagabutang-butang istorya. Ano na yan challenge ko sa imo, dugay na. Ining grab nga salakyan ni Mayor Triñas. Hindi bala nga palupad lang sa istorya mo na. Pero kung ako magsiling dire, sakot sini pala tutunan nga ang disallowance nyo ni Norlito Bautista nga 40 milyones pesos. Way pa gani masitel sa subong. Kamo sa nga accountable officer, gintagaan nyo authority ang kontraktor mag-withdraw sa kwarta sa bangko. Nga way mga kamo sa papilis kayo ipakita nga kung ginandun nyo na, diin na to ang mga papilis nga gingasto nyo sa 40 milyones pesos. Amo na yung mga ramag, bude? Jed, panumdumon mo na, hindi ka magambal nga daw, limpyo kagid. Kag hindi ka maghambal sang palagpat. Kay kuya din sa radyo, why kuya naghambal against you nga palagpat. Kung naghambal ako karon sang disallowance, nga dugay-dugay na way pamsital, dapat pailan ikaw kaso sa ombudsman. May papilis ako. Ang lain pas nada kay di mo kita ang administrasyon nga mo naman. Ang para sa withdrawing tax nga para kung tali na mga kabiyanan sa iya sang gobyerno sa syudad sa Iloilo, hasta ina ginubos nyo hatag sa kontraktor. When you get ginahuida ng para syudad ang ning 1.68 million pesos 111 and 41 centavos nga para sa withdrawing tax ginubos nyo hatag sa kontraktor. Di mata dong meron ng klase administrasyon. O gari ka lang alam na ta dito sa ato yung tutunan. So ibis naman mga kabiyanan laos banta kay diyan mabilog hindi sa nga tinuntoy yung istorya ba. Abi mo ang email mo sining akwan nga executive Clemency may pinding ka pa nga kriminal. Kung mapirdi ka makonvict ka sa kriminal, mabalik to ang imo sini nga administrative penalty sa imo. Amo nang tandaan mo, hindi ka pa ka sinadyan sa Jasbong, kay may criminal case ka pa, pending before sa Sandigan Bayan. Nga gin-file ni Kagawad Plaridel na ba mga kabiyanan. O galing daw lang halang naging panahon ta, Wibes, doon kaganta ni, no? Ang kotso-kotso ni Jed Mabilog, ganing istorya. Dili sa kanginan, pamatiga mo daw, matadong! Nga klase sa tawo. Panumdumon mo, ang ramag mo, nga ginwigit, dili syudad sa Iloilo. Libaton ko, ay kuya gambal, ikaw na padamo, druga diya. Pero, nagdamo ang druga, sa sino pangkuton mo sina? Lang-alang naging panahon naton galing mga kabiyanan diri sa ato panatutunan. Ini ang inyong alaga, si former board member, Manny Galyar. Maayong hapon sa inyong tanan. I shall return. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Bill Board of Activities for January 26 to February 1, 2025. It's another great weekend at Plazuela de Iloilo. Bangod ang Technocrats Band ang natalana nga mag-entertain sa inyo with their great selection of songs sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Pebrero 1, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga special edition mugs and more ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 2, Domingo, ginaagnang tanan nga maging kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latonda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sang pagintiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang air
aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo manini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kung pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulatuhan ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon. Butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggaho. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. I hope naka-recover na kamo dina. Ang iban, basi sa samtang sining mga tinion tulog pa. Baw daw na diretsuhan gid ang pagdagyang, no? So that means na nag-super enjoy gid kamo. And siguro with your friends or with your families. And super to the max ang pag-enjoy. Anyway, today, back to normal kita. May mga klase, may mga trabaho na sa mga nag-extend sa ilang mga bakasyon. Well then, take your time, rest, sleep. And to those nga ara na, nga nag-upo diri sa aton, diri sa kahapon lamang program. Nagpasalamat gid ako sa inyo. Hello gid sa inyo. Sa aton nga mga letter senders dira ba, wala gid ako naka-inform sa inyo, no? Nga Monday na kita ay because Friday and Saturday may coverage na kita sang dinagyang. So with that, gusto ko lang paibaluon and ipanawagan man, no? Call ang attention sa aton nga winner. Supposedly interview na naton siya last Saturday, but since may coverage kita sang dinagyang, so pwede ko ikaw ma-request nening sang pagbiya
Kung pwede buwas, makakadto ka diri sa istasyon before 2 o'clock para nga maka-interview ako sa imo. Sa imo nga pagkadto diri, palihog ko na lang ha, nga pa-Xerox ka 2 copies ang imo nga ID. So, sa nakakilala dira sa kay Nening, sang Pavia, siguro ang imo nga friend nga nagkadto diri upod sa imo sang pag-hand in nyo sang inyong mga letters. Si Faye, PhD, sang Haniway, upod ni sila nga duway nga nag-hand in diri sang ilang nga mga istorya. So, rigla ko da, ha? Whoever, monitor subong, nagapamati isubong, kag kun basi man, no? Nga si Nening gid mismo nagapamati isubong. Neng, buwas ako ma-interview sa imo, ha? So, before 2 o'clock, pwede makakadto ikaw diri sa istasyon sang Bombo. Diri gyapon na, sa Mapa Street, sa imo nga ginkantuan man, sa pagdulong mo sang imo nga sulat. Well, today mga kabombo, balik kita sa pagbasa sa mga kasaysayan. We missed each other since Friday, so mabawi-bawi kita for today. This is Tita Regine, and I'd like to give you this song. Pabati na kita sa ambahanon para sa inyo, and this is from Valen Grace Lagunilla. As I welcome you all diri sa kahapon lamang program, Aring Ambahanon, hanggat ako'y nabubuhay. Good afternoon and welcome. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Sa'yo, sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman.
Also, our background music para sa kahapon lamang program, that's Valing Grace Lagunillas, Hanggat Ako'y Nabubuhay. 26 minutes after 2 o'clock, sa inyong mga istorya, may mga ganap just recently or basi something very memorable nga natabo sa inyo, especially sa bago lang natapos ng dinagyang celebration. Padigid, nga ma-share ang inang mga istorya, i-email nyo lang sa bombo_iloilo at bomboradio.info or sa gihapon isulat ninyo kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 27 minutes after 2 o'clock. Sige, diretso na kita sa ating first story for this afternoon. May 71st story kita nga pagabasahon, and this is from Miss G. Ang goal, maka 100 letters. Since 2023 pa nga goal. But anyway, aring nga letter, Dear Tita Reg. Hello, Tita Regine. Maayong hapon sa tanan nga KLP lovers and listeners. Kumusta na kamo? Baw, sa course gidya si iyay nyo. Absent naman 2 months. Ay maan. 2022 pa ni ang goal nga 100 stories. Abi ko ganit 2023 lang. Ganit 2022 pa. Well, subong 2025 na 71 pa lang. Haha, malapit na. Baw, tita, dugay gidagawa akong pahuway sulat, daming ganaps abi. Since 2025 na, doon nagamat-amat naman ko nonchalant. I'm happy being alone. I finally found the peace I've been longing for. Pero may times nga daw wala calmness sa heart ko. And I don't know why. I've been waiting sa amo nga tion nga mag-isahanon. Kag sang natupad na, hindi ko ma-feel ang relief nga na-feel ko. However, I became a bit reclusive and introvert, tita. Gagwa lang ko kung may baklon ko, kung may church gathering, kag kung needed gid. Tapos, I rarely talk with people. Ambot gani, Tamad naman ko magchika, mag-istorya, kag mag-reach out. Takaan man ko magsagi share problema ko sa iban, kay husto mo lang na sila mamati, kag mang, ahay, masad reaction or scene lang. So, mas okay pa sa KLP na lang. At least, bisan mag-spend time ko sulat, hindi masayang oras ko, kay ginabasa mo man sa kahanginan. Bisan wala ko haon, mga nagapamati. Haha. Pero you know what, tita? Recently, I've been feeling a deep sense of sadness that's hard to shake. There have been moments when I feel overwhelmed by the weight of everything around me. So I just kept on praying na lang. Siguro, part lang ni ang emote-emote. I know this will pass with time. I simply needed to put my feelings down on paper. Tigin salot ko lang ni sulat, kay last week nahulog akong radyo sa kapanghimos ko. Tinabuka gid, kay wala nagaandar. Hi. So, I bought a new one. Radio is life daan. Haha, amo lang maniupod ko di sa matag adlaw. Ginapapantian, kag kalingawan. Well, tita, para sa ihibalos ng tanan, nag-move out na ko gali sa balay since January 1. Kag nangabuhi nga gaisahanon. Let me share something sa inyo. Sa adjustment, wala gid ako problema because I've wanted this halin sang una. Ang challenging lang kay sa umpisa, magasto gid kung nagbukod ka na sang ilistaran. Kinahanglan mo mag-provide sang tanan nga gamit nga kinahanglanon mo. Kumbaga, sugod sa zero tanan. Feeling strong, independent woman naman si iyay,
Nami isang place kay lapit sa tanan. Kumbaga, lalakton lang kay higad garsada man lang. Ideal place sa mga pareho ko nga tamaders. Ang room may own nga CR, pero ang kitchen ang common. Di magluto ko, electric frying pan lang na use ko. Tapos since tamad ko, di ang itlog na butang ko sa tanigang para amo na sudanon ko. Kung masumudan ko, nagapanaog ko sa dalom. Kagabakal sudan nga luto, kay ti may karinderya sa dalom. Kung naga-oatmeal na lang ko or bread. Kumbaga, tanan nga mahapos i-prepare. Haha, lang ko ga noodles, kaya hindi healthy. Tapos may portable sink man ko sa room ko, kaya wala ko na namian manghugas pinggan sa lababo, sa CR. Bisan limpyo man, kay tungod, ambuta, artihan lang gid ko guro ya. Asa lang di anay tita, sunod naman kisa ko gid. I love and miss you, God bless. Regards kay Mia sang Mingawan, Nanay Del, Lolo Amparing, Lola Amparing, Jesusa, Lolo Dencio, Student Mom, Aris 8, kag tanan-tanan ng mga letter senders, kitag palamati. By the way, tita, bawligad. Nadamgo ko kamo bala, ikaw, si Lolo Dencio, si Mia, Jesusa, si Student Mom, pero kay Jesusa, medyo sad akong damgo. Hala, sorry gid, hindi ko hungod nga madamgo ato. Anyway, hopefully makita ko sila liwat. Kabay, ara kamo tanan sa maayo nga kahimtangan. Thank you for reading. Love, Miss G. Living by your own, living a life of an independent woman. Daw dugay mo na nga ginaplano, no? Bao this year gidgali ha, entrada sang tuig na human mo gid ang imo nga plano. Ti sige I'm sure ara ka pa sa period of adjustment and being a career woman. Ang imo nga time sa imo nga trabaho, dulain-lain, no? And mostly sa gabi. Ang pinaka-practical dira siguro tanan disposables, halin sa baso, sa pinggan. Parang way ka na pa ng lumon, matulog ka na lang, no? In your free time, hindi ka na manghugas pinggan. Kutsara, tinidor, tanan disposable. Muna ko nung pinaka-most practical gid. But anyway, I am sure you're one person nga kung may tiyempo man lang, no, mapisan ka gid nga manghimos-himos man. Sige, enjoy the adjustment and enjoy the freedom that you are experiencing. I hope nga maka-adjust ka gid, and I hope everything is going to be fine sa imo. Sige hapon. Salamat gid. And basi maka-tiyempo kapag dira, no? Right naman. Salat naman liwat diri sa KLP. Thank you so much gid sa imo, Miss G, sa imo 71st story. 35 minutes after 2 o'clock, up next is the story of senior citizen sang 3rd District. Sa pagbalik sang KLP, kaupan ninyo si Tita Regine. Feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa kadlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa.
kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag hindi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kon pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sang good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutsyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out.
Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad. Inyo kita with this story coming from senior citizens ang 3rd District. My ever dearest, Tita Regine. Good afternoon and kind regards to all the KLP lovers. This is senior citizen of 3rd District. Balik naman kita kay medyo hindi na masyado kasako, kay gamay na lang akon mga talayon nga mga uniforms. Ay ga-share ko sa buong Tita Reg, kabahin pa ini sang gin-share ko about sang story ko, about sang pagkadunamon sa mga office mates ko sa Antique. Si sister, nga administrator namon sadto, sa wala pa siya matransfer sa Antique, siya gid sina ang nagbulig sa akon para matapos ko ang second course ko nga BS Education. Nag-work ako sadto bilang telephone operator kag admitting clerk sa among hospital dira sa may Dalan General Luna sa malapit sa isa ka school. Como gusto ko gid matapos ang second course ko nga naumpisahan ko na sa nag-eskwela pa ako sa university nga nagakuha sang kurso nga komersyo. Nag-arrange ako sa amon supervisor kung pwede nga mag-leave anay ako for the whole first semester para sa akong nga practice teaching. During that time, whole day ang amon nga practice teaching para sa first semester. Balamuti Reg, sa nag-eskwela pa ako sa commerce ko nga kurso, isa ako ka grant in aid scholar or working student. So, miscellaneous lang ako nga ginabayaran. Tapos, every summer, gina-renew ko ang ako nga scholarship para nga mag-eskwela sa summer classes. Sa umuwi na,
nga nagligwa ang akong mga subjects. Kag mag-opening ang classes sa first semester, naga-cross-enroll ako. Kag magkuha sa akong nga mga subjects sa Teachers College Department. Ibalik naton sa akon nga pag-ask favor sa amon supervisor. Ging-grant man niya ang akong permission nga mag-leave for 4 months. Waay na ako anay duty, kag wala man ako salary. Antos-antos gid ako anay sa akong mga kinahanglanon. Ang nasa isip ko, hindi bale ang kakulang sa mga resources ko. Ang importante, matapos ko gid ang mga requirements sa ginakuha ko nga kurso. May ginpasulod ako, isa ko kautod nga lalaki sa hospital, agot ininamon, kag dito siya sa housekeeping. Amo ina ang nagabulig sa akon nga mga kinahanglanon, samtang nga nagapractice teaching ako. Ang isa ko pagid kat si sister, naging pasulod ko man sa isa ka butika sa Haro, amo manina ang nagabayad sa among nga boarding house nga 3. Ahay, sanday nanay kag tatay, medyo antos-antos man, kay super kulang gid. Ang ginakita sa duha ko kamanghod. Kay siling kumayo naman nina. Kung matapos ang first sem, kay makasweldo man ako. About Tita Reg, very excited gid ako mag-practice teaching. First day namon, gin-endorse na kami sa among nga advisor, sa among nga respective nga mga critic teachers. May mga instructions kami kung anong dapat namon himuon. Primero, Tita Reg, nag-observe kami anay sang klase sa among nga critic teacher. First year, akong assignment, English akong major. Next day, pwede na kami mag-start mag-teach. Sa isa ka section, duha kami ang naka-assign. Bulos-bulos lang kami tudlo. Kagang isa, naga-observe. Nasadyahan kita ko, Tita Reg, kay samtang nagasakay ako sa tricycle. Sige man ang ako niya kumod-kumod sing inughambal ko sa ako niya klase. Pinapamensar ko na nga daan kung anong una nga ihambal ko sa pagsugod sang ako niya klase. Feeling ko, daw piho man, Tita Reg, daw wala lang mabali, manog-end na gali ang first sem. Natapos na gidman ang akong in-campus nga practice teaching. Ang problema ko naman, Tita Reg, ang permit ko naman para sa akon nga out-campus second semester. Nagbalik naman ako sa normal ko nga duty. Medyo budlay na ako magpangayo permit, kay damo na ako nabatian nga reklamo sang akon nga mga office mates. Ginasumbong ako sa amon supervisor, nga ginahimo ko lang kuno nga stepping stone ang akong trabaho, kay ma-resign man lang kuno ako. Tapos nabudlayan kuno sila. Akon gapatawhay lang ako sa school. Naga-overtime kuno sila, kag budlay kuno, kag unfair kuno para sa ila. Muna ang hambal nila prangka sa akon. Tigin sabat ko sila nga, "Way man ako gakuha sa sweldo niyo. Ako gani ginaantos ko lang bisan wala allowance, kag kulang akon pagkaon para lang makomply ko ang requirements sa akon nga course." Baw, amo naman nini ang natabo. Kay damo lang sila sumbong sa supervisor namon sa amon department. Hindi na niya ako pagpasugtan nga mag-night duty lang akong tanan nga schedule para nga makapractice teaching ako sa aga. Hindi ko na ina pagpermahan imo letter. Didto ka ask permission sa kay sister administrator. Kung magpasugot siya, balik ka di sa office kung ano ang ihambal niya sa imo. Nambal niya sa akon. Sige sister, kaya mo nasabat ko sa iya. Akig siya sa akon. Pakumbaba lang ako. Hindi ako ma-discourage bisan ano pa ang matabo. I pray very hard lang ang sa isip ko, Tita Reg. Nagkadto ako sa office ng administrator, just recommending myself to God. Lord, hindi man ako pag-i-discourage, ay maluoy ka man sa akon. I-sacrifice ko ang akon self. Ang tanan ko nga mga schedules, puro pulaw or night duty, para lang makomply ko ang isa sa mga requirements sa akon nga kurso. Para lang nga makagraduate ako.
Pagabot ko sa admin office, wala pa si sister, kag ang secretary niya lang ang naistorya ko. Siling ko, ma'am, buligi man ko ay, panipasugtan lang ako ni sister. Buligi man ako, pray. Siling niya, balik ka lang sir, after 30 minutes. Siling ko, think positive lang ako. Pero kag hindi gid magpadaog sa discouragement. Basta matinlo lang imo konsensya, kag in good faith lang ang mga plans mo kag desires, ihatag gid na ni Lord. Balik na ako sa office, kag I am very much thankful, ara na gid si Sister Administrator. Ginpasulod na ako sa secretary. Hi, Sister dear, good morning. Yes, my dear. Sister, saling ko, I am so worried, gid. Di ba sabi mo sa akin noon, tapuson ko gid akong pag-eskwela? Bakit? Anong problema, dear? Ba't malungkot ka? Ambal niya. I arranged my schedule of duty to our supervisor, but she advised me to ask permission from you. Sige, himo ka lang sang letter, my dear. Kung ano ang gusto mo na mangyari, kay permahan ko. Bawa pagkabati ko dito hambal ni sister, grabe akong kalipay. The Lord answered my prayers. Ginstate ko lang sa letter ko, if I could have my schedule of duty all nights, para nga makapractice teaching ako sa aga. Ginpermahan niya akong permit, kaya gin-forward ko sa among nga supervisor. Huwag man siya mahimo, kundi i-grant ang schedule ko. Ang mga office mates ko, to hindi magpati, nga nakapadayon pa ako sa second sem. Babayaan ko lang sila kung anong ginahambal nila, nga doon hindi manami sa akon. Importante, intsakto man akong trabaho. Why ko man ginapabayaan obra ko, kag gina-take for granted, suno sa hambal nila. Sa tuod lang, tama gid kabudlay. Ang akon nga sitwasyon, Tita Reg, halos wala gid pahuway akon nga lawas. Way ko mahimo, kay amuni ang gusto ko nga matapos ko gid ang second course ko. Nagmasakit gid ako, Tita Reg, kay gina-admit gid ako isa ka semana. Mayo man akong critic teacher, mabuot, kay very considerate gid sa akon nga sitwasyon. Grabe gid ang mga kabudlay nga napang-encounter ko, Tita Reg, sa second sem nga ato. Manog-end na amon klase, timing man nga may schedule ako sa amon yearly recollection. Nagapractice gid kami sadto sa graduation namon. Naghambal si ma'am nga hindi ka mo mag-absent sa practice naton para mabalaan ninyo kung diin ka mo mapungko sa oras ng graduation. Di isa aga nag-retreat ako, pagkatapos 4 p.m. nagdiretso ako sa school, ma-practice, pag 5 p.m. puli naman ako sa haro sa boarding house. Nag-ilis na ako sa uniform ko, kag mag-duty, 7 p.m. to 7 a.m. night shift. Waay gid ako katulog, kag pahuway kag mag-duty. After 12 midnight sa office, duha man kami duty, Tita Reg, ako na-assign as telephone operator. After 9 p.m., mula na ina-paging. Ma-page lang sina kami, pag emergency, kag code 75. Abaw, past 12, puwerte nagit ako katuyo, Tita Reg. Upod ko senior staff, natulugan ako, kag ginahupa. Hindi kita ko makahulag. Nagahurago kuno ako, kumbal ni Tita Ara. Ginpukaw niya ako. Mayo lang, nakahulag ako. Kay da ko malumos ako. Nagadamgo ako, Tita Reg, nga ginakuga ako sa dako nga tawo. Baw, grahan bigid ang pasalamat ko kay Tita Ara. Waay man ako ginpabayan ni Lord. Hindi ko pa swerte, Tita Reg. Gani, na-save pa ako. I go very long na, Tita Reg. Manog 2:00 na sa kaagahon. So, hasta na lang anay diri, kay mapahuway na ako. Marami gid magsulat kun malino. Nagapatubod ako sa nawasa, sige man akong sulat para may pulos-pulaw ko. Kung aga, hasta sa hapon, waay gid ta nagatubod ng tubig. Muna, nga ginabantayan ko gid, kag magbutang sa drum. Maraming salamat sa pagbasa mo sa malawig ko nga sulat. Kabay nga nalingaw man, kag na-inspire man ka mo sa akong nga istorya.
Kamu man dira, magsulat man kamo sa KLP, gina-invite ko gid kamo. More power gid sa imo Tita Regine. Gina-pray ko gid ikaw pirmi. Thank you very much. This is Senior Citizen of 3rd District. Senior citizen, if there's a will, there's a way, no? And it is good nga nakitaan sa imong administrator ang imong kumbaga ang dako mo gid nga handom nga makatapos ikaw sa imong second course. Kay siguro siya, no? Siya ang type nga masuporta gid siya sa mga tao dira, sa mga workers dira nga may mga luyag pa nga labuton sa ilang kabuhi. Ti kun posible man lang. If adjustment man lang sa schedule ang kinahanglan, so siya go gid sa paghatag sina, sa pagsuporta sina. So kanami, because na-allow ka nga night shift ka lang, although grabe gid nga adjustment sa imo, no? Halos hindi ka na makatulog. Sa gabi, duty ikaw, straight 7 p.m. to 7 a.m. Pagkaaga, ara ka naman sa imo nga practice teaching. But, natigayon gid ang tanan. Kag nakagraduate ka gid. Kaagduha gid ang imo nga kurso. So thank you very much gid kanami no nga kun desidido ka lang and you keep on praying kung tani maintindihan lang sa mga tawo nga concerned ang imo nga sitwasyon. Well, siguro sa iban daw naapektuhan gid ang ilang nga mga schedules. That's why siguro nga nakabati ikaw sang mga gamay nga mga reklamo halin sa ila. But deep inside, I'm sure they're also very happy para sa imo. But sa imo naman nga determination, dira gid kita hanga, no? Nga wala ka gid naga-waiver, wala ka gid siling nga pinanghihinaan. Kaya siling mo hindi ka gid magpa-discourage. Basta pray ka lang, no? Nga kung anong imo ginapangayo, ano ang kinahanglan mo sa ina nga mga tinion, mahatag gid, kay ginahatag gid sa imo. So very good, very nice. Thank you so much for the prayers, ha? Para sa akon. Gina-include mo ako sa imo nga mga prayers. So thank you, Gid. Sa imo ka sa mga letters mo nga gina-share diri sa KLP Senior Citizen sa 3rd District. Mga kabombo, for your own stories to tell, pwede nga ma-share sa Kahapon Lamang program. You email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it down. And send sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang inyo naman ginakalingawan every afternoon ang mga dramas diri sa Bombo Radio, Iloilo, Tuyang, Ermitanya, after sang KLP, pagasundan sa Provincial Jail, and Dear Diary. So maraming salamat sa inyo. I'll see you again tomorrow, hopefully, with our winner, si Nening Sangpavia, Neng Kadokadi. Liwat before 2 p.m. Ari ka na diri, kag pa-Xerox ka na sa imo nga ID, ma-interview ako sa imo bilang aton nga winner last week pa, no? Supposedly sang Saturday. So this week mag-announce kita sa aton nga winner for last week. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.